lahat ng nananampalataya sa inyo, Ama. Salamat, Lord God, dahil nakita mo na kailangan namin ng isang tagapagligtas upang kami ay matubos, Panginoon, sa lahat ng forms ng kasalanan, Panginoon, sa aming mind, sa lahat ng aming ginagawa, sa isip, Panginoon, sa actions, Panginoon, higit sa lahat, sa karamihan ng aming puso, Panginoon. Tunay, Lord God, na nangailangan kami ng isang tagapagligtas na banal, na siyang, Panginoon, tutubos sa lahat-lahat, Panginoon, ng karamdaman namin, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga latay mo. Salamat, Panginoon, sa mga sugat, Panginoon, na tinamo mo, Panginoon, para sa amin. Sinabi mo sa inyong salita, Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat kami, Ama, ay namatay, Panginoon. Dahil lahat ng kaluluwa ay nagkasala sa harapan mo. Salamat, Panginoon, dahil nakikita namin kung gaano ka mapagmahal sa amin, Lord, kung paano, Panginoon, yung love na unconditional, Panginoon, na ninanais mo lamang, Lord, na ang lahat ay bumalik sa inyo, na ang lahat ng kaluluwa ay lumapit, Panginoon, ang lahat ay manampalataya, na ang aming sinasamba at ang aming pinupuri sa buhay na ito, Lord God, at aming sinasamba, wini-worship, Panginoon, ang kaisa-isa mong anak na si Jesus. Salamat, Panginoon, dahil nahabag ka sa amin. Salamat dahil napaka-all-knowing mo, Panginoon. Nalaman mo na, Panginoon, sa simula na kami po ay magkakasala. Ang mga ninuno namin sa Adan at Eva ay nagkasala sa harap mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong habag. At salamat, Panginoon, sa inyong patience sa amin, Lord God. At bagamat kami ay mga Christians, Panginoon, may mga pagkakataon, Ama, na kami po ay nanghihina. Kami, Lord God, ay nagkukulang sa harapan mo, Panginoon. Kami, Lord God, ay nagkakasala pa, Panginoon. Ngunit, Panginoon, salamat din, Panginoon, sa puso, Panginoon, na ibigay niyo sa amin, Lord God. Kami, Lord God, ay laging bumalik sa harapan mo, Lord. Dahil hindi namin kaya, Panginoon, na kami ay mabuhay ng mag-isa lang, nahiwalay sa inyo, Panginoon. Tunay, Lord God, ang bawat kaluluwa nandirito, Panginoon, ay pinahabagan mo, Panginoon. Lahat, Lord God, ay nais mong maligtas, Panginoon. Lahat, Lord God, ay bigyan mo ng puso, Panginoon, ng repentant, Lord God, at ng faith, Panginoon. Holy faith na nagmumula sa inyo, Panginoon, na pinroduce mo sa aming mga puso, Panginoon. Ang mga darating na oras pa, Ama, ngayong hapon, Lord God, ay inaalay namin sa inyo. Kayo po ang manguna inyong Holy Spirit, Panginoon, na siyang magbigay sa amin ng understanding, siyang mag-open ng puso namin, Lord God, upang tunay namin maunawaan ang mga salita mo, Panginoon, na dadalhin ni Pastor Johnny. Anoint niyo po siya, Ama, sa mga bawat salita ninyo, Lord God, na aming maririnig, Panginoon, at ang mga dalangin din ng bawat kapatiran, Lord God, na may mga personal prayers, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na manampalataya at ikaw ang aming pag-asa, Ama, sa buhay na ito, Lord God. Tunay, Lord, na ikaw ang aming pinupuri. Tunay, Ama, na ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming napasalamatan, Lord God. Dahil kung wala ka sa aming buhay, Lord, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Kami ay mga vain beings, Panginoon, na tumihinga lamang sa mundo. Ngunit, Panginoon, patay ang aming spirit. Kaya, Lord God, kailangan ka namin, Ama. Buksan mo lahat-lahat, Panginoon, ang aming soul, ang aming mind, ang aming spirit, ang aming mga puso, Panginoon. Ang whole being namin, Lord God, ay patuloy mo, Panginoon, pasukin, Panginoon, presence mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. At kung ano man, Ama, ang mga nakikita mong mali sa aming buhay, ituwid mo, Ama. Kung ano man po, Panginoon, nakikita ang pagkakamali namin, hanggang mula sa maliit, Ama, hanggang sa pinakamalaking kasalanan, Lord God. Ito, Lord God, ay dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, sa inyong harapan, Lord God, upang kami ay maging karapat-dapat, kami ay maging sakdal, Ama, sa hapon na ito, Lord God. At, Ama, sa mga darating na araw, Lord God, aming pong gunitain, Panginoon, ay pong, Lord God, isipan, Panginoon, na dapat namin ialay, Lord God, ang aming buhay sa bawat oras, sa bawat minuto, Panginoon, at sa mga darating pang araw, Ama, samahan mo po kami. Kami po ang siyang manguna sa aming mga buhay, sa aming puso, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang mag-glorify sa aming buhay. Ito po ang aming mga dinadalangin, mga pinapasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Baka po may gusto mag-testimony, mga kapatid. Mayroon po, kahit po isa, na magpatotoo po, mayroon po. Pakipatay na. Bruno. Thank you. Sige mga kapatid, mayroon po bang gustong mag-testify? Ngayon po nga Good Friday. Scott.
Sino po? Mayroon po? Ikaw daw pinakabata. May isa nga lang pinisa sa Ay, salamat sa Panginoon. Gumaling na Kenneth, mama mo. Nakalabas na po. Ano pong kalagayan niya? Kung sa ating okay, pero much better kasi nang umpisa. Mabuti. Anong edad niya na? 80. Talagang ano na. Biyaya na yung mga habang buhay. Pag mga ganyan kasi graduate. Opo. Ano na po yan? Blessed na yung buhay na 80. Talaga, sa totoo lang. Oh. Kasi sabi sa Bible, hanggang 70 lang, may biyaya, ano na yan eh. Biyaya na po yung nakarating ka ng 70. Yun po. Kaya salamat sa Diyos, no? At inalalayan ng Panginoon kayo itong mama po. Ayan, at mayroon pa po. Salamat. Mayroon po magpapasalamat. Ako po personal na nagpapasalamat sa Diyos kasi po noong nasasubi kami nitong last 3 days, nakapagbahagi po kami ng word, no? Sa isang company po. Sa company ng ating mga kapatid, no? Sa Lightstream. Ayan, so ano na po siguro ako doon, yung kapag may mga pangangailangang spiritual ay matulungan po natin sila. So yun po, ipag-pray po natin, ano? Dahil sa panahon natin ngayon, kahit po sa business world, kailangan po talaga ng kaalaman sa pananampalataya. So yun po, salamat sa Diyos. Meron pa po, mga kapatid. Ay, privilege din na pagkasama tayo doon. Sabi ko nga, itong buhay natin ito, hindi ko pwede lumakat kami ng walang purpose. Walang ministry, walang gagawin ng work. Gaya tabag, meron din kami talagang may ano si Pastor Jan na nakapag-share ng kaunting bahagi. At nakaka-bless din kasi hindi lahat ng company, 8 years na nag-exist po ang Lightstream. Patuloy po natin ipag-pray kasi sila, namimigay din po sila sa mga nangangailangan tuwing December. Yan ang kanilang, marami silang pinamimigay, maraming mga Christmas gifts. Opo. At Christian po kasi ang isa sa mga CEO ng Lightstream 8 and nakakatuwa kasi ang kanilang goal, yung mga kabataan ay mabago ang buhay, mabago ang pananaw ng buhay. David, hindi maiwasan talaga na may mga worldly things kasi hindi naman lahat mga believers. Kaso minsan may nakakalungkot lang din na isang pag-pray natin kasi may mga Christian na nasa loob na kinalulungkot din ng may-ari bilang Christian, yung mga Christian na nasa loob sila mismo nag-live in, hindi kasal, hindi ano. Pero mga Christian yun Pero bilang kasing Kristiyano ang ating buhay, hindi naman tayo perfect na ganun, pero sinisikap natin mabuhay ng testimony, magte-testify ang ating buhay. Hindi yung makikisama tayo, makikiayon tayo sa kanilang pamumuhay. Ang ating kasi maging halimbawa tayo sa mga na nakapalibot sa atin kahit hindi mananampalataya. Although hindi madali yun, registribe na tayo po doon, di ba? Wala nang perfect na tao. May iba't Pero ibang at degree least, kasi ng conviction. mayroon tayong heart na hindi natin gawin ng isang bagay na hindi kalulugod ng Lord kung mahal natin ang Diyos. Kasi alam natin pag ginawa natin yan, hindi tayo bless. Kaya yun din ang although hindi natin, sabi nga namin, saan nawa mapasok. Ako kasi goal ko, ang Lord kasi naman nagpapasahod sa amin, sabi ko nga sa may-ari. Kahit walang bayad, kapag kapilang enough na kami. Kahit anong oras na makapag-share ng kaunti, kahit life coach lang tawag, hindi naman talaga ganun ka pure talaga na spiritual. Pero ganun na rin yun Kasi life, pamumuhay yun Pero nawa makapakinig kasi yung mga Christian din mag-grow. Kasi Hindi talagang sa mga company ngayon, kailangan na may nagla-life coach na. Kahit sa SM, yung SM marami na. ngayon po. Kasi yung mga may-ari mismo naging Christian na tulad ni si Henry C. Jr. naging member na ng CCF. So, Kaya napapasok na ang mga companies. Nagba-Bible study na rin sa loob ng Sa SM. EO, mga EO Ilan sa sa SM. SM? Marami. Sa ng anak ko sa Meron na rin. Bago sila, ay pagkatapos ng work nila, meron Bible study. Mabuti, tita. Kahit nga sa mga industriya ng mga artista, sa EB, sa Showtime, gano'n na. So, kahit saan. Makapagbigay ng batita. Ako desire ko talaga makapag-share din sa mga kabataan kasi umawag din naman ako ng mga kabataan, halos mga kabataan. Makapag-share na ang future ba nila tita na ang Lightstream ba maging buong Pilipinas ang target maging lumabas pa sa ibang bansa. Ganaway itong mga tao, mga Pilipino, mga yung people na kanilang target para
mahamon din talaga sila. Kasi sabi mo lang Kristiyano ka, pero hindi ka naman namumuhay ayon sa direction ng Panginoon. Alam ko hindi naman tayo perfect pero yung humility sa Lord, na ma-realize pa nila ang halaga yun. Kasi lahat naman nag-fail doon. Marami madalas nag-fail. Sa journey talaga, may kanya-kanyang failure. Oo, may kanya-kanya. Pero ano yan, may Pero- dealing ang Diyos, kanya-kanya din. Yan ang kinalulungkot ng isang at kasi may nag-speak out at tapos parang may nag-react kasi namumuhay sila ng gano'n. Pero kung may conviction, hindi dapat mag-react na against. Dapat, ano ba natin yung sarili muna natin, isipin natin. Pero normal yung nagre-react mal sa human nature. Oo nga. Normal yun. Pero sikapin. At least tinatablan. Yun nga, na Oo. hindi dapat kaso against. Ako mas gusto ko yung nagre-react kaysa sa parang para lang wala lang. Parang hindi. Ibig sabihin, tita, Tinatama. nakakapakinig. Nakapakinig. Gusto ko yun, yung nagre-react. Oo, Ibig sabihin, nakaka-relate sila. nakaka-relate. Yun. Negative ang reaction. Praise Pero sana God. nga lang, magising din, maisip din nila. Kasi sasabi mo Kristyano, pero nagpapatuloy. Sabi nga ng Romans di ba, ng Romans 12, at yung ginagamit niya sa kabataan, mga kabataan yan. Present your body. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Yun. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tita, pag-pray nyo rin po, kasi meron din tayong target na yung warehouse po na isang malaking businessman din yung may-ari. Libo-libo ang So gusto niya rin makapag-Bible study tayo roon sa Marilao naman. Ang laki ng warehouse. libo. Oh, malaki yun. Ang laki ng warehouse. Anuhan pala yun, yung anuhan, Olive, yung kapag nag ng Lazada, yun yung anuhan. Ano yun? Doon binabalot lahat. Yung inaano, yung Nire-repack. Opo, nandun yung repacking. Ang dami dito. Ang daming produkto. Grabe, tambak. Marilaw. Marilaw. Sa Marilao. Warehouse yun? Opo, doon tita yung anuhan, isa sa mga lunch pad para ipadala sa iba't ibang lugar yung Lazada. Ano pa ba yun? Marami. Baka lahat ng mga e-commerce. Ganun. Sada, TikTok. TikTok. Pag-pray nyo po kami, alam ko may purpose yan si Pak po ang pangalan niya. Lumipad yan. Lumipad siya para magbahagi ng word. Maging kasama namin siya. At salamat din sa Panginoon kasama natin si Si yan si Kuya Archie. Si bro. Si Archie. Ah, bro. Salamat si Archie. Maraming panahon din para layan si Pastor. Turuan si Pastor. Magtyaga sa bigyan ng bahay. At ano si rin, bro, pasalamat at din si bro. namiss natin to. 3 months Bro, na naman si salamat bro. nandito ka. Namiss talaga. Namiss namin ka, bro. Mabuti Nahanap nandito pa ka. natin nila, bro. Nahanti ka na namin matagal. Sabi ko nga, ayaw mo ko. Di naman nila. Saan ba yun? Tawagan na nga, ayaw pa din. Di sa totoo lang si bro busy kasi kahit linggo bro bro. Minsan daw, dalawang araw. tapos Tsaka wala araw, silang ay tulog, tama ba bro? Minsan gumagawa sila sa isang company. Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kasi, Tapos rekta pa ng... usually bangko ang Maintenance hawak sila. Bangko ang hawak. Sa internet, sa mga establishment, Hindi kasi sila po pwedeng gumawa ng araw. Kasi siyempre may office. So, gabihin nila. magdamag gising. Kaya pag-pray nyo si bro na ano. At saka yung ano rin ni Jack. Hindi maka-affect yung yung mga health. empleyado din sa ano. Ayun, mabuti kasama na natin. Malaking bagay. Kasi nandun kami 3 days sa libre kami, patitirahan, magandang tirahan. Wala din, pagkain. Wala, di Praise ba? God. At sa karating kami doon, wala singkong, may sahod pa ang Lord. Di ba? Then, tas talaga natin ng mga aral. Ganun. And then, ano Kaya din ako po, maglingkod sa Diyos. ano din po, salamat din sa Panginoon kasi nung ika-40 days ko ng pinsan ko, yung namayapan ako. Oo nga pala, wala Ang nagbahagi po doon, tama ba ate, nandun si Kuya Jun Si Kuya dumating. Jun ang nag-share. Yung isa ko pong pinsan na ano po, nasa Baptist po yata siya. So siya po yung nag-take over doon sa sa Pampalay. Okay naman ate. Okay. Maaga pong dumating si Kuya. Sakto. Nasakto. Kirinap din kasi namin itong... Pinakain nyo ng ginatan. No? Kasi bihira lang yan. Tilapia. Kanin. Amen. Praise Okay, God. salamat Salamat sa sa Lord Diyos. sa mga, sa mga pribilehiyo. Opo. Sa Sige. kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, tayo po ay manalangin Tita sa pa dali. daw. Tita ba? Tita, may sasabihin pa kayo? Marami yan si Tita. May ano po kayo? I-share? Hindi naman ako nauubusan ng kay Lord. Mahal, Kasi baka si Tita may sasabihin. marami siyang ginagawa talaga sa buhay na Huwag mo nang iurong kasi hindi lang sa pamilya, kundi sa gawain natin. Pag may Kasi dumaan, dito na lang, lagi ko para- pinipray yung para gawain hindi- natin, yung pastor, Ayan. lalo sila. Tapos, minsan nalulungkot ako pag may gawain sa De La Costa na
Tsatsaga akong mag-invite tapos hindi naman din sila pupunta. Pero, Okay lang yan, tita. Tuloy-tuloy lang. pero hindi, pag uwi ko sa bahay, nagpipray ako, tapos minsan May dumarating naman. naiiyak ako, sabi ko parang alok. Tapos maya-maya, andyan na. Nandyan na. Ano sila. Kahit pa paano naman, may mga May dumarating. Kasi alam ni Lord yung ano ko talaga. Sabi Praise ko God. minsan kahit nahihirapan ako naglalakad lang ako. Ano, kasi walang ano. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ko naman na ano kung hirap kung basta ang gusto ko. Yung mga kapatiran ko, sabi ko gano'n. Mahikayat sila, tapos lumagay sila sa palataya. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Tapos yung pamilya ko, kaya kahapon magkakasama kami dito, kasama Grace, anak ko lahat. Buti, tita, nandito sila. Oo. Nandito sila sa pagtulugan. Oo. Eh, si tito, nandito rin. Oo. Mabuti. Kaya thank you sa Lord. Tapos si Rene nandito, tapos si Bro, si Tita, si Shalom. Na nagkaroon ng gawain dito sa bahay namin niya. Sino po yung first time nakarating dito? First time. Ikaw, bro? Ayan, si Kenneth. Sila. Ikaw, bro? Hindi nakarating na sa Ate Ruby, pero hindi nakapasok. Oo, dati. Nag-visit kami dito. So, ito yung ano, tita, no? Bahay ni Tita Luz. Pero si tita ang ano, caretaker. Sabi niya, bahay ko Tita daw. na rin to. Bahay na ni Pag tita. wala daw siya, bahay ko. Ibira ng Tita Luz, isang linggo eh. Sa isang taon. Praise Bahay God. na talaga ni Tita. Hallelujah. Amen. Praise God. Si Rene, baka gusto mag-test na. Eh si Olive. Kumusta Olive? Same pa rin naman na papasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng guidance na tinibigay niya sa amin sa family. Tapos, alam mo yun yung parang tapos yung, alam mo yung feeling ng pastora na ano, parang yung hindi mo naman deserve, pero yung siguro ano sa kaya yun yung ano, yung overflowing flow. Ayun lang, yung pasasalamat ko sa Panginoon kasi lalo siya nandun sa amin. Lalo na ngayon, ang dami nang nangyayari ng maganda. Kaya yung guidance ng Panginoon at saka yung provision niya napakasipag. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. O Rene, salita ka. Bro. Testimony ka. Kumusta bro? Anong balita sa iyo bro? Testify ka naman. Pagod daw si bro. Puro trabaho. Busy ka. Pag-pray natin si bro na ano, laging malakas. Strength. Oo. Pero salamat at nakasama natin yung kapatid natin. Ayan. Sana bro makasama ka namin lagi. Okay? Kaya nasa mundo kasi sa Rene, nasa world. Sabi ko sa kanya, maraming tukso. Isa na ang tukso. Piliin mo. Piliin mo mag-serve sa Lord kaysa ako. Praise God. Hallelujah. Masarap maglingkod sa Diyos kahit simple lang po. Alam ko magtatanggap. Hallelujah. Sige. Mag-pray tayo mga kapatid at pag-pray po natin yung gawain po sa araw na ito. Dakilang Ama, ang inyong pong salita ay ipagkaloob po ninyo sa amin. Sa hapong ito, kayo po ang magbigay sa amin ng kapahayagan, kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, Ama. Bigyan niyo kami ng unawa. At nawa, buksan niyo ang puso namin sa mga katotohanan niyo. Tanggapin namin kung may mga bagay na dapat ituwid sa amin, Ama. Dahil mahalaga po na handa kaming magpatuwid sa inyo. Dahil kami mga anak niyo, tinawag niyo sa biyaya. Nawa po, hindi kami masaktan sa inyong mga ipahahayag, kundi bagkos ay magala kami dahil kung sinusugatan nyo kami, ay pinagagaling nyo rin kami. Ito ang inyong layunin kung bakit dumating ang tagapagligtas sa amin. Samahan nyo kami, O Diyos, sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po'y tumayo sandali sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Eden, no? Eden. 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 Okay? So, Baka maano ka. ipo. Okay, hallelujah. Sige, tayo lang. Sige, akong para. Tayo ka.
Tatayo ka? Ano na lang ako. Okay, po sa unang Korinto chapter 1, basahin ko po yung verse 21 sa ating mga Bible. Kung may mga Bible po tayo. Unang Korinto chapter 1 mula verse 21, ang sabi po rito, yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo ay humihingi ng tanda. Ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Sa mga Hudyo ay katitisuran. Pero sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ama, basbasan niyo po ang inyong mga salita ngayong hapon. Sa pangalan ni Jesus. Makakaupo po tayong lahat. So, purihin ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, no, yung Holy Week na ginagawa po ngayon ay hindi po talaga siya Holy Week, no? Ang totoo po nun ay tradisyon lang ng tao to, no? Ang totoo po nun ay marami pong selebrasyon na hindi po talaga connected sa Bible. Halimbawa po, yung December 25. Ang December 25 po, hindi naman talaga yun yung petsa ng kapanganakan ng Panginoon. Yun po ang totoo, no? Yun po ay celebration ng tinatawag na pagpasok ng tag-ginaw. No, yung sinasabi nila na winter solstice. Na kung saan, pag December 25 po, may sinasamba sila yung Diyos ng araw. Ganun po. Kaya hindi po yun yung totoong birthday ni Jesus. Ngayon mga kapatid, ang birthday ng Panginoon ay tag-init. Ganito pong panahon. No? Ganito po talaga yan. Yung talagang mainit po. No? At naniniwala po ako, no, sa tinatawag na biblical na unawa. Pagdating po sa tinatawag na ano po ba yung mga kapistahan na nasa Bible. So, ang Panginoon namatay din siya, no, sa panahon din ng tag-init. Kasi, no, ganito. Ang problema lang po, sa tradisyon ng simbahan na ginawa, yung tinatawag na Holy Week ay mapapansin niyo po, paiba-iba ng, napansin niyo po ba, no, paiba-iba ng date. So may nagtanong, bakit ganon? Bakit kapag Pasko, fixed 25? Pero bakit kapag Holy Week, bakit paiba-iba? Kasi po, itinataon ng church, partikular ng Roma, na ang pagpasok ng tinatawag na Lent ay sa panahon ng tinatawag na spring equinox. Yung sa ano po kasi, sa atin po pag tag-init, sa ibang bansa, yun po ang simula ng spring. Alam niyo po ba ano sa Tagalog yun? Spring, tagsibol. Opo. At sa panahon ng tagsibol, mas maraming araw kaysa sa gabi. After ng yellow. So, yung yung pagpasok po ng Tag-Ginaw, talagang December 25 talaga yan. Kadalasan yan talaga, yung simula, no? Kaya hindi nababago. Pero yung pagpasok ng tag-init, iba-iba. yun, Kaya yun ang ginagawa. Pero alam nyo po, noong araw pa po, pag pumasok ang tag-init, may celebration ang mga pagano. Ang tawag po nila doon ay yung sinasabi nila na Easter. Alam nyo po, yung salitang Easter ay wala po sa Bible. Wala po, no? Opo. Kasi po, ang totoo nun, ang celebration na ginaganap kapag panahon ng tag-init sa Israel ay Passover. Sabihin nyo nga po, Paskwa. Yung po yung, naalala nyo po ba ng si Jesus ay, di ba, kasama niya yung mga alagad. Hinati niya yung tinapay, binigyan niya yung alak sa kanila. Panahon yun ng Paskwa. Di ba? So, walang sa Easter, no? Walang salitang Easter sa Bible na gano'n, itataong Easter yung pagkabuhay niya. Walang gano'n, ha? At mga kapatid, eto pa yon. Ang malupit nito, halimbawa Good Friday. Alam niyo po ba na ang pagpako ng Panginoon sa krus, hindi talaga Biyernes, hindi Good Friday. No? Kasi po sa Bible, kung titingnan natin yung Bible, sabi ng Panginoon, 3 araw at 3 gabi siyang malilibing. Ganun po.
At ang bilang sa Bible, hindi po solar. Alam niyo kung ano? Lunar. Ang Bible po, bumabase ang Bible sa buwan, hindi po sa araw. Nakikinig po ba? Kaya ganito mga kapatid, no? Sa Bible po ganito. Ang araw sa kanila ay nagsisimula ng hapon, tulad nito. At magtatapos sa kinaumagahan. So sa Bible, yun ang unang araw. Naintindihan niyo po? Mali yung ginagawa natin kasi solar, ano yun, ang ginagawa natin na araw ay yung pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. Ang tawag po doon solar days. Pero sa Bible, hindi ganun. Nakikinig mga kapatid, no? Ang Bible, nag-uumpisa sila ng sunset, nagtatapos sila ng sunrise. Ganun mga kapatid sa Diyos, no? Yun ang araw sa Kanya, no? Nagsisimula ng gabi, hapon hanggang gabi, at nagtatapos ng umaga. Naintindihan niyo po, no? Kaya mga kapatid, ang Panginoon, nang siya'y mamatay, literal na sinabi niya na 3 days and 3 nights. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi talaga Friday, kundi Miyerkules. Miyerkules siya namatay, no? Wala sa Bible na Friday siya namatay. Tradition lang po yun. Hindi po totoo yun. Ganun pa, no? Miyerkules siya namatay, pagkapatak ng Huwebes ng umaga, unang araw. Okay. Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng umaga, ikalawang araw. Ito na. Friday afternoon at Sabado ng umaga ay pangatlong araw. Kaya mga kapatid, tanong, kailan nabuhay ang Panginoon? Nabuhay ang Panginoon Sabado ng hapon. Saturday afternoon, bumangon si Jesus from the dead. Ngayon ang tanong, ba't hindi pumunta agad yung mga alagad? Kasi mga kapatid, panahon yun ng Sabat. Ang Sabado kasi ay Sabat. Kailangan kang kumilos ng linggo. So, nang ang Panginoon bumangon ng Sabado ng hapon, natuklasan ng mga alagad, linggo ng umaga pumunta sila. Doon mga kapatid, nung buksan, di ba, binuksan na yung kuweba, wala na ang Panginoon sa loob. Kaya kung titingnan nyo, no, hindi talaga Easter Sunday. Kasi hindi naman linggo bumangon si Lord. Bumangon siya ng 7th day, ikapitong araw. Yun. Kaya mga kapatid, no? Maraming tradisyon na wala sa Bible. Wala po, no? Itong Good Friday, hindi naman talaga si Lord pinako ng Biyernes. Ibig sabihin po, itong Friday na to, ito yung huling araw na kinabukasan siya babangon. Kaya yung Saturday talaga, hindi siya black. Dapat Sabado de Gloria. Kasi Sabado ng hapon, nabuhay ang Panginoon mula sa mga patay. Yun. Bakit linggo natin sineselebrate pala, ate? Kasi ganito, linggo kasi natuklasan. No? Doon lang kita na-discover, no, na wala na ang bangkay ng Panginoon sa libingan. Linggo ng umaga. Yun po yun. So, alam niyo na po, yung na marami po tayong pinagdiriwang na mali. Wala sa Bible, mga kapatid, no? Kumbaga po, sunod-sunod lang tayo. So, akala natin yun yung tama, yung pala. Pag tinignan mo ang Bible, teka lang, mali yun So, yun po. So, mga kapatid, no, linawin lang natin, ano ba ang dapat nating malaman, no, sa nangyari sa cross? Sabihin nyo nga po, kapangyarihan ng Diyos. So, mga kapatid, alamin natin, no, yung kahalagahan nito. Bakit po ba mahalaga ang krus ng ipinangaral to ng mga apostol? Bakit po ba? Unahin natin yung unang bagay. Unang bagay po, bakit sinabi ni Pablo na ang aming ipinangaral ay si Kristo na napako sa krus? Sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, katitisuran. Bakit po kaya katitisuran sa palagay nyo? Kasi mga kapatid, ganito, ang salita kasing Kristo hari. Hari, sabihin nyo nga po hari. Ibig sabihin po ng hari, ano pa ba ibig sabihin ng hari? Pag sinabing hari, pinuno, nangunguna sa atin, no? So mga kapatid, taliwas, ang isang hari ay isusumpa. Kasi po, ang salita kasing pag pinako ka sa krus, ibig sabihin po nun, ikaw ay, mga kapatid sabi? Masalanan. Ikaw ay makasalanan. So, katitisuran talaga kasi, sabi ng Bible, ang kanilang Kristo ay hindi katitisuran. Yun ang totoo, no? Siya po ay tagapagligtas nila. Kaya nga ang hari, mataas ang tingin eh. Pero pag nangaral ka ng isang hari na isinumpa, parang mahirap. Tama ko ba mga kapatid, no? Parang walang boboto. Tama ba? Parang walang papayag na bakit may hari kang pinangangaral pero bakit namatay? Sinumpa pa. Hindi talaga siya attractive. No? Alam niyo ang Kristiyano ng unang ipangaral, ang Kristyanismo,
Magtataka ka, alam niyo po ba ang naniniwala lang, mga kapatid, alam niyo kung ano, hindi matataas na tao ang naniniwala. Alam niyo ba yung mga alagad ng Panginoon, hindi sila matataas na tao. Madalang lang ang matataas na tao na naniniwala. Kadalasan, tinan niyo po yung mga alagad, mga mabababang tao, tita, masa. Si Pedro, sila Juan. Hindi sila mga highly educated. Kumbaga tita, mga ano lang, simpleng mamamayan, no? Karaniwang tao, no? Nagkataon na lang nung habang lumalaki ang pananampalatayang Kristiyano, may mga mayayaman na pumapasok, unti-unti na, no? Pero ang una talagang mga alagad, mga masa, no? Kasi bakit? Kasi nang ipinangaral na ang ebanghelyo, kumbaga sabi nga ni Pablo, katitisuran sa mga tao noong araw kasi yung pinangangaral nila sinumpa ang Panginoong Jesucristo na matay sa krus. At ang mahirap ang mangaral nito sa Europe. Kasi noong panahon, di ba ate, sa Europe, sikat na sila Plato, di ba? Sila Aristotle, mga marurunong na tao, di ba? Mga intellectual tita. Kumbaga, noong panahon na yon, ang mga tiga-Europa, masasabi na natin na sila ay angat sa iba. Kasi sibilisado sila. Yun ang pananaw nila sa sarili nila. Tapos, papasok ngayon si Pablo na iba ang dinadalang mensahe, no? Hindi karunungan ng mundo ang dala niya. Sabi ni Pablo, ang dala-dala niya na haring namatay. Kaya mahirap, no? So tingnan po natin, no? Ano po ba yung mensahe talaga ng kamatayan ni Kristo sa krus? Unang bagay po, mga kapatid, ito tandaan nyo, no? Ang dapat nating malaman, pagdating sa kamatayan ni Kristo ay, unang bagay po, kailangan mangyari yun. Kasi mga kapatid, para tayo po ay maalis sa sumpa. Yun yung unang bagay, no? Siguro iisipin nyo, Pastor, ano ba yung sumpa na sinasabi nyo, no? Nasusumpa ba talaga tayo? Well, basahin natin mga kapatid yung Galatia chapter 3. Okay, pansinin nyo to, Galatia 3, verse 10. Ito ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat, sabi dito, ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin. So ano pong mapapansin nyo rito, mga kapatid, sa binasa natin? Sabi rito, nagbigay ang Diyos ng utos sa mga tao. Tama po ba? Pero kung yung utos na yon ay hindi matutupad, ano pong sabi? Ano sabi ng Bible? Kapag hindi natin sinunod ng perpekto ang kautusan ng Diyos, mga kapatid, ang sabi, sinusumpa ang hindi nananatili. Kaya kung titingnan nyo mga kapatid, no, alam nyo po kung iisipin nyo po, no, kahit wala na po, dinig naman tayo rito. No? So, kung titingnan nyo, mga kapatid, no, wag naman, dinig naman. Ha? So kung titingnan nyo po, no, ang kautusan, kapag hindi ito nasunod, ay masusumpa tayo. Which is mga kapatid ganon, di ba? Sa palagay nyo po, ilan ang utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moises? Yung pinakabuod na utos, ilan po? 10 utos. Kaya ano po yung unang utos? Kung alam nyo po, yung unang utos na ibinigay ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Okay, sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang... Love the Lord ay unang-una. Hindi mahal. Ano muna yon? Yung pinaka-detalye muna. Yung detalye, no? Ang sabi doon, ako ang Panginoong Diyos, ang inyong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. No? Yun yung unang utos. 10 utos. Buod yun, mahal, yung sinasabi mo. Buod yun, ano? No? Ano yung ikalawang utos? Kung alam nyo po. Oo. Love thy neighbor. Okay. Yung ikalawang utos nakasulat doon. No? Ang sabi ay, ang nakasulat doon ay nakalagay dito, no, na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Diba ganon, no? So kung titingnan nyo mga kapatid, no, kung pupuntahan nyo ang Bible, ano yun kumbaga po, yung mga utos na yun, mapapansin nyo, no, na talagang pangkalahatan Universal talaga siya, no? Applicable siya sa lahat, hindi lang sa Israel. No? Tingnan nyo po okay. Sabi rito ng Bible, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, unang utos, ikalawang utos. Huwag kang, okay, ito pala mga kapatid, no, yung pinakadetalye niya. No? I'm sorry po, ito pala. Sabi rito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, yun yung una. Ikalawa, ito yung malupit, yung ikalawa, no? Yung sinabi ko po, ikatlo yun no? Yung ikalawa, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan.
Nakalagay, no? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at sasabihin mong yun ang Diyos, huwag mong yuyukuran. Tama po ba? So kung titingnan yung mga kapatid, may tanong ako, nagagawa ba ng tao yun at ng relihiyon? Sige po, pakisagot. No. Di ba hindi? Di ba ngayon mga kapatid, di ba? Kahit Kristiyano na, kailangan pa rin natin ng larawan. Kailangan pa rin natin, di ba? Ginagawa pa rin hanggang ngayon eh. So, ang ikalawang utos, hindi nasunod. Which is, kapag sasamba ka sa Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kang magdadala ng larawang inanyuan. Anong ginagawa ng mga nasa church? Dinadala pa rin tita. Tama ba, mga kapatid, di ba? Dinadala pa rin. Hindi nila sinusunod to. Kaya ang sabi ng Bible, pag dito sa utos na ito, sinuway mo, ang sabi, sinuway mo lahat. Ano ba yung ibang utos dito? Sabi rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat, at may nakalagay pa, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. No, lahat ng ito 10. No? So mga kapatid, isa lang ang ating masuway. Tama po ba? Isa lang. Ang sabi ng Bible, sinuway mo lahat. Parang ganito, hindi ka nga nagnanakaw, sumasamba ka naman sa Diyos-Diyosan, nagkasala ka. Tama po ba? Okay, parang ganito, hindi ka nga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pumatay ka naman. Nagkasala o hindi? Nagkasala ka pa rin. So ibig sabihin sa Diyos, pag sumuway ka ng isa, sinuway mo lahat. Kaya sabi ng Bible, lahat ng tao ay nasa sumpa kasi isang kasalanan lang ang sawayin mo, sinuway mo lahat. Ganon katindi, no? Kaya kung titingnan yung mga kapatid, ang tao po, tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Nasa sumpa tayo, no? Kasi hindi natin sununod ang utos ng Diyos. Hindi natin nasusunod, no? Kaya tingnan nyo po, pakinggan nyo. Pakinggan nyo po yung sinabi ni Pablo dito, nakasulat. Sabi dito, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap. Sabi sa Galatia chapter 3 verse 11, tingnan nyo pong nakasulat, maliwanag na sino man hindi inaaring ganap sa kautusan sa harap ng Diyos sapagkat ang ganap lamang ang mabubuhay sa pananampalataya. So kung titingnan nyo, sinabi rito ni Pablo, no, na may mga tao, ito yung malupit, may mga tao sa tingin nila, nakakasunod sila sa moralidad. Tama ko ba? Yun yung sakit ng relihiyon, no? Ang tingin natin, basta tingin natin mabuti tayo, okay na. Kaya lang, ang di natin nakikita, ang Diyos perfectionist. Naintindihan niyo po, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na mabuti naman akong tao, wala akong inaagabyado. Pero ang tinitingnan kasi ng Diyos, kung sinusunod mo yung lahat ng kanyang utos, kung nagagawa mo. Alam niyo po na hindi natin nagagawa yun. Naintindihan niyo po, di ba? Hindi natin magagawa. Tama ba? Kasi mga kapatid, sabi nga ng Bible, ang kautusan ng Diyos ay spiritual. Kaya lang ang tao, di ba, makalaman tayo. Hindi natin nasusunod to. Kaya sabi rito nakalagay, maliwanag na ang sino man ay hindi inaaring ganap sa utos. Ibig sabihin po, kung susundin lang natin ang batas ng moralidad, hindi tayo papasa. May mga tao kasi yun ang tingin nila, no? Mabait naman ako, nagsisimba naman ako, okay naman ako sa tingin ko. Hindi yan ang, alam mo hindi perfect, hindi mo nagagawang perfect yan. Di ba? May naririnig ako, no, ang sabi nila, basta ako pastor, alam ko malinis ang puso ko. Sinasabi nila yon. May naririnig ako mga ganun sa mga Christian. Basta ako malinis ang puso ko. Well, masasabi lang yan ng isang tao kung totoo siyang born again. No? At eto, ako naniniwala, no, na ang isang totoong Kristiyano, nararamdaman ng isang Kristiyano kung totoo ka eh. Kung talagang yung talagang magka-espiritu tayo. Oo. Kasi ang totoong Kristiyano, hindi niya ipagyayabang na malinis ang kanyang puso dahil lang nagpapakamoral siya. Ako naniniwala na masasabi lang ng tao na malinis ang puso niya kapag inaamin niya siya ay sinners at si Jesus ay nasa kanya. Yun ang totoo, may malinis na puso. No? Kung aaminin mo na hindi ka perfect, na ikaw ay sinners, pero alam mo rin na ikaw ay pinatawad, ate, di ba? At alam mo na ang Panginoon ay nasa iyo, nananahan siya sa iyo. No? May humility. Kaya hindi totoo na moral ang tao kapag ipinagyayabang niya yung kanyang moralidad. Hindi yon ang totoong born again, no? Naintindihan niyo mga kapatid, no? Ganon sa religion, no? Nagyayabang ang tao, no? Tingin niya na mabuti siya, mabait siya, okay na. Pero sabi nga ng Bible, ang pagsunod sa kautusang moral
ay hindi inaaring ganap. Sabi ng Bible, maliwanag na ang sino man hindi pwedeng ariing ganap ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, hindi natin nasusunod to fully. Di ba? Siguro, masasabi natin sa kanila na perfect ba kayo araw-araw? Nagagawa nyo ba yung sinasabi nyong malinis ang puso nyo? Pag sinabi niyang oo, hipokrito siya. Nagsisinungaling siya. Tama ba? Kasi mga kapatid, nagpa-fluctuate ang morality. Naintindihan nyo po, di ba? Ngayon mabuti ka. Bukas, mamaya, sa isang linggo, ano po? Hindi na. Di ba, no? Ganun mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, hindi pwede na umasa ang Diyos sa moralidad natin, no? Para tanggapin niya tayo, no? Parang ganito, o sige, magpakabuti ka, sasabihin ng Diyos, no? Hihintayin ko yung ano mo, yung iyong magpakabuti ka lang, langit ka talaga. Alam ng Diyos, hindi natin kaya. Eden. No, alam niyo po na mahirap sa part natin, no? Ganun mga kapatid, no? Kaya ito, tingnan niyo po ang sabi, Ito ang sabi ng verse 12. Sundan niyo po, yung Galatia 3:12. Sabi rito, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yon ay mabubuhay sa mga yon. Ibig sabihin mga kapatid ganito, simplihan natin, no? Kapag ikaw po, parang ganito, mga kapatid, no? Halimbawa ganito. Kapag ikaw po ay umaasa ka lang sa moralidad mo, no? Sa tinatawag na pagsunod mo sa utos, moral law. Sabi ng Bible dito, diyan ka lang mabubuhay. Hindi yan by faith. Di ba sabi ni Pablo rito, hindi pananampalataya ang tawag diyan. Ang tawag diyan ay by works. Di ba? Kumbaga, ang iniisip mo, pupunta ka sa langit dahil sa gawa mo. Yan ang ibig sabihin ni Pablo dito, no? Na umaasa ka lang sa sarili mong effort. Sabi ni Pablo, hindi ganon ang pagpunta sa langit. No? Sabi na, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. So mga kapatid, etong problema, sa panahon natin, kinukonekta ang gawa ng relihiyon, ikinokonekta sa pananampalataya. Diba ganon? Which is mali. No? Hindi sila magkasama. Magkahiwalay sila. No? Kasi mga kapatid, hindi dahil sa ang kautusan ay mali. Diba? Alam ng Diyos, ang moral law ay spiritual. Alam niya na sakdal yun. Kaya lang yung gumaganap, mga kapatid, nakikinig? Kaya lang ang inutusan na gawin yon, tayo mismo hindi. No, parang ganito, malinis ang batas. Pero yung tumutupad sa batas, ate, hindi sila talaga tumutupad sa batas, no? Di ba parang ganito? Ano bang meron sa batas natin? Huwag kang papatay, huwag kang mangungurap. Di ba ate? Batas ate, sa politika na maging malinis ka, public servant ka. O may tanong ako, nasusunod ba yung batas? Di ba walang sumusunod sa batas? Napansin niyo mga kapatid na ang kalikasan ng tao hindi sumusunod sa batas. Di ba? No? Yung problema ngayon, problema na po noon, the same. Oo. Ang batas, malinis yan. Sagrado yan. Yung tumutupad ng batas, hindi. Kaya sabi ni Pablo, ang kautusan, hindi yan sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin na negatibo ang batas, no? Kundi, nagiging negatibo siya dahil hindi natin sinusunod. Mga kapatid, no? Kaya sabi ni Pablo sa verse 13, tingnan niyo po, ang sabi ng Bible, Galatia 3:13, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo, nino po? Ni Kristo. Nabasa niyo po, no? Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Nakita niyo po sa Bible, no? Ibig sabihin mga kapatid, nasa sumpa na ang mga tao, no? Yung pagsunod ng marami sa kautusan, hindi perpekto yan. Kaya, ang sabi ni Pablo dito, lahat ay nasa sumpa ngayon, no? Iniisip lang ng marami masusunod nila. Pero ang totoo, deep in the heart, hindi natin nasusunod yan. Kaya sabi rito, nasa sumpa na tayo. Matik na yon, no? Kumbaga kunwari lang na nasusunod natin, hipokrito lang tayo. Pero ang totoo nun, nasa ilalim na tayo ng sumpa. Kasi mula pa noon hanggang ngayon, from our heart, sa puso natin, hindi natin sinusunod ang moral law. Ang batas ng Diyos hindi natin ginagawa. Kaya sabi rito, doon sa bagay na yon. Anong sabi? Tinubos tayo nino? Tinubos tayo ni Kristo. Paano tayo tinubos? Sabi rito mga kapatid, naging sumpa siya sa ganang atin.
Ibig sabihin mga kapatid ganito, dapat malaman natin to, no, kung paano nangyari yon. Di ba tayo nung ang nasa sumpa? Ang anak ng Diyos hindi pwede. Kasi anak siya ng Diyos eh. Di ba? Pero nang siya ay bumaba na sa mundo at nakiayo na sa atin, may sinasabi sa Bible, ito matindi to, no, itong aral na to. Sabi, inilagay ng Diyos sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan. Amen po ba? So, ibig sabihin mga kapatid ganito, kasama yung sumpang na sa atin, kanino po inilagay? Inilagay sa Kanya. Ngayon ganito, kung inilagay ito sa Kanya, anong mangyayari? Mamamatay siya. Amen ba ron? So, etong malupit mga kapatid no? Ito yung sinasabi natin na substitutionary atonement, no? Yung doktrina na to, no? Malalim yung ano na yun, ano? Pero ituturo ng Bible sa atin yun. Ganito yan. Ang anak ba ng Diyos, makasalanan o matuwid? Tama. Di ba ang sabi ng Bible, nang siya ay nasa lupa, ni pandaraya ng bibig ay hindi niya ginawa. Ibig sabihin, sinless, perfect si Jesus. Siya lang ang tao sa mundo na hindi nagkasala. Amen ba ron? Lahat ng tao nagkasala. Si Muhammad nagkasala. Si Buddha nagkasala. Tayo nagkasala. Tayong mga Christians. Pero, yung sinusundan nating Messiah, si Jesus, sinless. Ngayon ganito, mga kapatid, nang ang Panginoon ay inako niya yung ating sumpa, yung pagkasumpa, nung inako niya, kinuha niya yung kabigatan natin. Pero, meron din siyang ibinigay sa atin. Nakikinig pa, mga kapatid, no? Meron siyang ibinigay. Di ba? Hindi niya lang tayo inako, kundi may ibinigay siya. Tama ba? Ngayon, eto. Ano yung ibinigay niya? Ano yung kanyang ibinigay? Alam niyo kung ano, mga kapatid, no? Ano po? Ano yung ibinigay ng Panginoon sa atin? Tama. Pero, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ka magkakaroon nun? So, mga kapatid, eto, no? Di ba may nakalagay sa Biblia, Romans 1. Anong nakasulat dito? Basahin natin, no? Romans 1, tingnan niyo po ang sabi. Romans 1, basahin natin yung 17. Anong nakasulat, mga kapatid? Okay, tingnan natin, no? Romans 1:17. Okay, may nakakita po. Okay, pabasa natin ito. Okay, pabasa natin. No, basahin mo nga. Romans 1, verse 17. Ay, walang Tagalog. Wala. English ba? Ito, tingnan natin, no? Ito nga lang, tingnan mo nga. Sige, kuha tayo ng tigabasa. Kailangan natin. Okay. Romans 1:17. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, at ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Okay, ano yung salita dyan na mahalaga? Sabihin nyo nga po, katuwiran ng Diyos. Ayan. So, mga kapatid, ganito, di ba? Nang si Kristo ay kinuha niya yung kasalanan, meron siyang ibinigay sa atin. Di ba? May ibinigay siya. Ano yung ibinigay niya? Yung sinasabi po na katuwiran ng Diyos, no? Yung pagiging matuwid ng Diyos, no? At nakukuha lang yun sa pananampalataya. Okay, tandaan natin mga kapatid, no? Ano yan eh? Kapag ikaw ay binago ng Diyos, ginawa kang matuwid ng Diyos, yun mga kapatid yun yung sinasabi na magmamanifest ang faith. Doon ang pananampalataya ay mahahayag. Kapag ikaw ay ganap, no? So kung ano po yan, di ba sabi, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin po, ang pananampalataya, ang epekto, ang cause, yung pinagmulan, ay yung pagiging matuwid ng Diyos. Yung kanyang katuwiran. Okay, naintindihan niyo mga kapatid, no? Kumbaga po, kailangan muna ituwid tayo ng Diyos. No? Yung kanyang pagiging matuwid, mapasa atin. Kasi tandaan niyo po ang pananampalataya galing sa Diyos. Galing kay Jesus. So kailangan niyang ibigay yon sa atin. Pero alam natin, ang faith, nanggagaling din yan sa tinatawag na kalikasan ng Diyos. Di ba? Ang pananampalataya, hindi yan kalikasan ng laman.
Sa ating pagiging makasalanan, wala tayong faith. Yung faith natin hindi makapagsisave. Faith lang natin yon. Sa Bible kasi, pag sinabing pananampalataya, galing sa Diyos. Naintindihan niyo po? Yung pagiging matuwid, hindi rin galing sa atin. Nakikinig po ba? No? Yung pagiging mabuti. Kasi sabi ng Bible, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Hindi tayo. Yung kabutihan na sa atin, limited pa rin. Hindi perfect. Ganon mga kapatid. Naintindihan niyo po? Kaya sa Bible, kung titingnan niyo, nang ako ay ng Panginoon yung kasalanan, meron siyang ibinigay sa atin. Kinuha niya yung makasalanan nating kalikasan, ibinigay niya yung kanyang kalikasan na matuwid. So, kapag ibinigay na ng Panginoon yung sa'yo, doon ka magkakaroon ng faith. Doon pa lang mga kapatid, mahahayag yung pananampalataya. Kasi, bakit? Kasi, kaya ka sumasampalataya kasi, kumilos ang Diyos na sa'yo. Yung pagiging matuwid ng Diyos, nasa iyo na. Ibinigay ni Jesus sa'yo. Kaya mga kapatid, doon, naalala ko, no, may isang interview, sa YouTube ko napanood. Ito yung, ang doktrina na to, ang ibig sabihin nito, pag tumingin si Jesus sa kanyang anak sa krus, ang nakikita niya yung mga kasalanan mo. Kaya siya sinumpa. Pag tumingin siya sa iyo, ang nakikita niya yung katuwiran ng kanyang anak. Ang nakikita niya sa iyo si Jesus. Kapag ikaw ay kasama sa mga iniligtas, nakabaliktad. No? Naintindihan nyo? Ganun ang pagtingin ng Diyos doon sa sinasabing kaligtasan na ibinigay ng kanyang anak. Ang krus hindi basta-basta ipaliwanag, malalim to mga kapatid. No? Baka akala nyo, namatay lang ang Panginoon ng walang doktrina. Hindi po. No? Malalim po yung aral ng kamatayan. Kaya nga ang sabi, karunungan ng Diyos yan. Di ba? Ang akala ng iba, yung namatay sa krus, yung para lang tayo sumimpat siya, para lang tayo maawa. Mali. No? Yung kamatay ng Panginoon sa krus, may kahulugan yun. Dapat makita natin kung ano. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Hindi hinihingi ng Diyos yung simpatsya natin sa anak niya. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, sampalatayanan natin yung ginawa ng kanyang anak. Kasi mga kapatid, nang tingnan ng ama ang anak niya sa krus, ang nakikita niya yung sumpa ng kasalanan. Inako ng anak yung kasalanan natin. Kaya ang nakikita niya, tayo, no? Nang tumingin ng ama kay Jesus Christ, ang nakikita niya si Kenneth, si Pastor John, tayo yung nakikita niya. Kaya ang Panginoon ay nasa sumpa. Kasi inako niya ang kasalanan natin. Naintindihan niyo? Pero pag tumingin na ang ama sa mga iniligtas, ang nakikita niya yung kanyang anak. Yung kabutihan ng anak, yung kabutihan ng anak, yung kagandahang loob ng anak, yung habag ng anak, nakikita niya sa iyo ang kanyang anak. Kaya mga kapatid, nakabaliktad ba? Di ba? Kaya sabi ng Bible dito, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo na naging sumpa sa atin. Grabe, no? Di ba, no? Ibig sabihin, inako niya yung sumpa na para sa atin. Di ba? Inako ng Panginoon at ibinigay niya yung kanyang pagiging matuwid sa atin. Substitutionary atonement ang tawag doon, mga kapatid, no? Sa theology, yun ang tawag, no? Substitute, mga kapatid, no? Nagpalit. Oo. Kumbaga, alam niyo ba yung word na substitute? Di ba? Sabuna, no? No? Kumbaga, nang mamatay ang Panginoon, ikaw ang namatay doon. Yun, ano? Yun po yun, no? Kasama ka doon. Yung lumang pamumuhay. Kaya sabi rito nakalagay, nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa krus. Sinumpa ang Panginoon. Ganun yun. Dahil yung kasalanan mo, inako niya. So may tanong ako, mga kapatid, no? Dakilang pag-ibig ba yung ginawa ng anak sa atin? Dakilang pag-ibig po ba? Mga kapatid, kailangan purihin natin yung ginawa niya. Tama ba? Hindi naman tayo worthy iligtas talaga. Nakikinig po ba? Alam niyo po, sa totoo lang, kung ang Diyos hindi maawa sa atin, hindi na siya magpapadala ng anak, hahayaan niya lang tayong mamatay lahat. Pumunta na lang tayo sa impyerno lahat, no? Kung ang Diyos, i-restrain niya yung salvation, hindi tayo papasa. Kaya kailangan natin ng Savior. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Sa totoo lang, walang taong papasa sa Diyos. Walang taong papasa sa Diyos. Lahat po tayo magpipail. Alam ng Diyos yan, no? Kaya sabi rito, sabi ng verse 14, upang sa mga hintil, dumating ang pagpapala ni Abraham kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, tanggapin natin ang pangako ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kaya namatay si Kristo sa krus, unang-una, di ba? Pinag-aralan natin, para maalis tayo sa sumpa
Kinuha niya yung sumpa natin, ipinalit niya yung kanyang pagiging mabuti. Inilagay niya sa atin. Kaya may tanong ako sa inyo, mga kapatid. Nasa inyo na po ba yung kabutihan ng Panginoon? Nasa atin na po ba? No? Tinatanggap ba natin yung ginawa niya sa cross? Inako niya yung kasalanan mo. Alam niyo po, no, kung iisipin niyo, no, nakakahiya. Di ba? Kahit ako nahihiya, no, na marami akong kasalanan sa Diyos, pero inako niya. Di ba, mga kapatid? So, sana, no, parangalan natin yung ginawa niya. Inako niya po. No? Hindi naman tayo karapat-dapat. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Yun ang totoo, mga kapatid, no? Parang ganito yan. Sa totoo lang, hindi ka kailangan ng Diyos. Anong totoo? Tayo ang may kailangan sa Kanya. Yun ang totoo, no? Sa totoo lang, ang Diyos pwede naman siyang lumalang ng ibang tao uli, eh. Burahin niya na lang tayo lahat, di ba? Pero hindi niya ginawa, no? Nagbigay siya ng chance sa atin. Binigyan niya tayo ng chance na iligtas tayo by faith. Unang bagay, sabi ng Bible sa atin, tinubos tayo mula sa sumpa. Ano po yung ikalawa? Mga kapatid, no? Ano yung ikalawang bagay na tayo po ay... Ano ang meaning ng cross? Ano yung ikalawang bagay? Alam niyo kung ano, mga kapatid, eto. Yung ikalawang bagay, upang tayo po ay magkaroon ng panibagong buhay. Nakikinig po. Basahin natin yung Romans 6. Ito, pakinggan niyo to, mga kapatid, no? Romans 6, pwede nating ilawan ito, mahal. Hindi, maliwanag dito. Okay. Ayun, maliwanag na. Okay, sabi dito, Romans 6, ha? Okay. Okay, Romans 6, mga kapatid, ito yung nakalagay sa verse 5. Tingnan nyo to. Ito yung malupit. Sabi dito, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan. Anong sabi po? Magkagayon din naman dahil sa wangis ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sabi dito, no? Verse 6, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kasama niyang napako sa krus. Nabasa niyo po yung verse 6? Romans 6 verse 6. Upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalitin pa ng kasalanan. So may tanong tayo. Ito tanong ko. Ano ba yung, bakit ba ang tao nagkakasala? Dahil tayo ay makasalanan. Naintindihan niyo, mga kapatid, yung logic, no? Kung baga ganito, ang pagiging, ganito yan. Kaya tayo nakagagawa lagi ng kasalanan. At kung bakit tayo laging nakakagawa ng kasalanan, kasi nga, ang ating kalikasan ay makasalanan. Yan yun, bumabalik tayo sa sinasabi, mga kapatid, na ano, no? Yung origin of sin, no? Ang kasalanan, mga kapatid, tandaan natin, kumbaga po, bahagi siya ng kalikasan natin bilang tao. No? Ang problema, mga kapatid, ganito. Ang sabi ng Bible, kapag tayo ay hindi na born again, pinanganak tayong makasalanan at namatay tayong makasalanan, anong mangyayari? Mga kapatid, anong mangyayari po? No? Pag tayo ay pinanganak sa kasalanan at namatay tayong makasalanan na walang kapatawaran, alam niyo po ba na wala tayong katiyakan kung saan tayo pupunta? Kasi ang sabi ng Bible, lahat ng hindi kasama sa aklat ng buhay, anong sabi po? Saan dinadala? Sa dagat-dagatang apoy, no? So mga kapatid, mayroong sinasabi na hell, no? Lugar ng mga patay, no? Kaya po, ang tanong ay ito, paano tayo paano tayo makakaiwas na ang ating kalikasan pala ay destined to hell bilang sinners? Ang sabi ng Bible nakalagay, nang mamatay ang Panginoon, mayroon siyang pinatay. Ano yung pinatay niya doon sa krus? Sabi ng Bible, pinatay niya yung katawang salarin. Ano po yung katawang salarin? Yung sinful nature natin. Naintindihan niyo, mga kapatid, no? Kung baga ganito, pinatay ng Panginoon sa krus yung kapangyarihan ng kasalanan na nasa atin. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ko po, no? Yung kapangyarihan ng kasalanan na nasa atin, na part ng ating nature, pinatay niya sa krus. Bakit kailangan niyang gawin yon? Para, mga kapatid, babago tayo. Yun, no? Kasi hindi tayo mababago hanggat hindi papatayin ng Panginoon yung sinasabing sinful nature natin. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit ganon? Ito tanong, no?
Bakit parang ang kasalanan pa rin, ngayon okay ako, parang aatake na naman sa bukas o mamaya? Paano yun? Magandang tanong, no? No? So, ang tanong dito ay, paano yun? Namumuhay pa rin, parang ang kasalanan ay nandyan pa rin. Tama? Pero, pansinin yung mga kapatid, hindi sinabi ng Bible na perfect ka kaagad kapag dumating sa'yo yung justification. Nakikinig, mga kapatid, no? Hindi sinabi ng Bible na anghel ka kaagad, perfecto ka kaagad, no? Ang sabi ng Bible sa atin, inalis yung kapangyarihan. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi natin, no? Inalis yung sinasabing mga kapatid na ano, no? Yung sinasabing matinding impluensya at pagkaalipin ng yung sinasabing umaalipin kasalanan sa akin, inalis yung kapangyarihan na yon. Kumbaga po kasi ganito, kapag hindi tayo believer, kapag hindi pa tayo born again talaga, eto nangyayari. Lahat ng bagay ginagawa lang natin ayon sa kasalanan natin. No? Kung ano yung gusto ng ating laman, ginagawa lang natin. Kung ano yung gusto ng puso natin, ginagawa lang natin. Wala tayong paki sa Diyos, wala tayong paki sa pananampalataya, wala tayong paki sa pagpipray, wala tayong paki sa pagbabasa ng Bible, wala tayong paki sa mga buhay espiritual, wala. No? Ang taong normal, ganon. Normal yung ganon. Sa mundo, normal yun. Ganon mga kapatid, no? Pero kapag dumating yung sinasabi na pagpapatawad ng Diyos sa'yo, inalis yung kapangyarihan ng kasalanan, makikita nyo, bumabalansi ka na. Ano yon? Naintindihan nyo po ba? Pag bumalansi ka na? Ibig sabihin ganito, nagigilty ka na kapag hindi ka nakapagbasa ng Bible. Nagigilty ka na kapag hindi ka nagpipray. Napansin nyo? Nagigilty ka na kapag may panahon na feeling mo malayo ang Panginoon sa'yo. Tama ba? Kapag nakagawa ng kasalanan ang isang pinatawad, bumabalik sa alaala at isip mo yung pag-ibig na ginawa ng Diyos sa'yo. Mapapansin nyo, no, na hindi ka na fully na nasusunod yung will mo. May ibang will na, anong ginagawa? May ibang espiritu na nagsasabi na bumalik ka, magsisi ka. Di ba? Ang totoong Kristiyano, mag-fail ka man 100 times, tatayo ka ng, mga kapatid, tatayo ka ng 200 times, gano'n, Ang totoong Christians, mga kapatid, ang totoong believer, ikaw ay, kapag nagapa ka, tumatayo ka, no? Hindi ka totally lumalayo sa Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Babalik at babalik ka. Alam niyo yung kwento ng alibugang anak? Alam niyo yung kwento ng yung prodigal son, na, di ba, nababasa natin sa Bible? Alam niyo po ba kwento yun ng mga anak ng Diyos? Kwento natin yun. Yung storya na yun, yung parable na yun, tayo yun. Tayo po yun, May panahon na bilang anak, maliligaw ka. No? Pero, hindi hahayaan ng Diyos na totally mawala ka sa Kanya. Kasi ang totoong anak ng Diyos, babalik at babalik at babalik ka sa Kanya. Kasi anak, mamimiss mo siya. Bakit? Kasi alam mo na sa dugo mo, tatay mo ang Diyos eh. Di ba? Kumbaga mga kapatid, magka-DNA kayo eh. Maligaw ka man, darating ang panahon, gusto kong bumalik sa tatay ko, mahal ko siya. Gusto ko doon. Dito, puro miserable ang buhay ko. Walang kwentang buhay. Di ba? Babalik ka doon sa pinanggalingan mo. Kasi, alam mo na anak ka ng Diyos. Kaya, ganun mga kapatid, Ang sabi ng Bible, pinatay ang katawang salarin upang wag na tayong maalipin ng kasalanan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kamatay ni Kristo sa krus, pinatay yung kapangyarihan ng kasalanan na umaalipin sa atin. Yun. Kaya siguro may mapapansin nyo ngayon, na kahit kayo ay may panahong humihina, May panahon, di ba, Shalom, na may panahon na tayo ay nagkakasala, Pero isipin nyo, di ba? Ano yung biglang dumarating sa buhay nyo? Bigla na lang may revelation, di ba? Sasabihin sa'yo, magbalik loob ka, anak. Di ba? Ganon. Kaya ang sabi ng Bible, ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. May nakalagay po sa Bible, ang kamatayan ay positibo. Why? Kasi mga kapatid, kapag namatay ka, kasama ni Kristo doon sa Kalbaryo, ibig sabihin noon, pinatay niya yung lumang pagkatao mo. Yun mga kapatid, Kasi ang bagong pagkatao, sumasampalataya yan. Dumidepende yan sa Diyos. Ang lumang pagkatao, dumidepende lang yan sa sarili, nagtitiwala lang sa sarili, nagtatrust lang yan sa sarili niya.
Pero ang totoong born again, kapag kasama ka namatay doon sa Calvary, anong sabi? Ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kaya mga kapatid, no, ang totoo nun, ang kamatayan natin, ang kamatayan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Doon tayo namatay. Di ba narinig niyo minsan yung mensahe na yun, mga kapatid, no? Na yung kamatayan natin, darating ang araw, mamamatay tayo, no? Di ba? May petsa yun nakatakda. Pero yung kamatayan na yun, wala na yun. Walang kapangyarihan sa atin yun. Shalom, time will come, di ba? Tayong lahat mamamatay, no? Sa tinakda ng Diyos. Pero walang bisa sa atin yun. No? Sabi ng Panginoon, walang kapangyarihan yun, no? Mamamatay ka lang sa physical, okay lang yan. Ang gustong tingnan ng Panginoon sa atin, kung namatay ka doon sa Calvary, nandoon ka dapat. Dapat ang kamatayan natin, hindi sa future, pumunta ka sa past, nandun ang kamatayan mo. Kasi pag doon ka namatay, may redemption ka. Mga kapatid, no? Ang kamatayan doon sa krus, kamatayan positive yun. Para iligtas tayo mula sa kamatayan din, no? Pero yung kamatayang darating sa laman, di ba? Na kinatatakutan ng marami. Wala pong bisa yon sa mga anak ng Diyos, no? Kaya nga sabi ng Bible, ang kamatayan walang bisa sa atin, no? Sabi nga, di ba may mga Kristiyano pa rin lang takot mamatay? May mga ganun Di ba? Na papaano yung aking mga apo, walang mamamatay na ako. Well, hindi mo ipigilan yan. No? Pero ang mahalaga, yung kamatayan mo dapat identified doon sa Calvary. Ganon, no? Kasi doon ang Diyos nakatingin sa kamatayan na yun. Ano? Kaya sabi rito sa atin, ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So mga kapatid, ito yung pangalawang bagay, no? Namatay siyang Panginoon dahil, ano yung una? Alisin tayo sa sumpa. Namatay siya para alisin tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Para hindi na maghari ang kamatayan sa atin. Yan ang maganda. Ito yung pangatlo. Ito yung huli. Alam niyo po yung pangatlo na maganda, mga kapatid, ito, no? Yung pangatlong matindi to. Kasi, pinadala ng Diyos ang kanyang anak para alisin tayo sa sinasabing makapangyarihang kasalanan ng sanlibutan. Kasi mga kapatid, ang kalaban na lang natin ay ang mundo. No? Ang impluwensya ng mundo, nandito pa. So, ito yung kalaban natin ngayon, di ba? Alam niyo ang Bible may sinabi, no, tungkol dyan. Basahin natin yung Juan chapter 1. Tingnan niyo po. Tingnan niyo to, John chapter 1, basahin natin yung verse 29. Anong sabi rito, mga kapatid? Tingnan niyo to, maganda to. Okay, basahin natin, John 1:29, ito ang sabi, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At anong sabi niya? Ito ang sabi niya. Okay, pakinggan niyo po. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, may tanong tayo dito, no? Ano ba yung inaalis na kasalanan ng sanlibutan? Alam niyo po ba kung kanino yung naka-point out? Alam niyo po sa atin, no? Alam ng Panginoon na ang mundo masama. Alam niya to, no? Pero mga kapatid, yung sinasabi dito ng Bible na narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin po, yung kapangyarihan ng kasalanan ng mundo, inaalis sa atin. Kapag tayo po ay kabahagi ng pinahira ng dugo. Di ba kasi mga kapatid, sa Bible, di ba noong araw pa, para matubos ka sa kasalanan, anong dapat gawin? Papatay ng? Anong pinapatay? Lamb. Papatay ng hayop. Anong gagawin sa dugo? Anong ginagawa po sa dugo? Pinapahid. Ini-sprinkle. Ganun noong araw. Di ba si Moises, sa Bible, ang gusto ng Diyos, para mapatawad ang kasalanan ng tao, papatay ka ng hayop. Yung dugo na yon, ipapahid or i-sprinkle sa mga tao. Ganun mga kapatid, no? Ngayon, sabi ng Bible sa atin, may dumating na isang perpektong kordero. No? Tandaan natin ang hayop, dugo ng hayop yun, hindi naman makapagliligtas yun Ang tawag doon ng Bible, provisionary. Kumbaga, hindi talaga yun makapagliligtas talaga. Hindi talaga yun. Kumbaga, provision lang yun. Pero hindi talaga yun, no? Sabi ng Bible sa atin, nagpadala ang Diyos ng kordero. Sino po yung kordero na yun? Si Jesus. May tanong ako. Yung kordero ng Diyos o hindi? Diyos. Tama. Diyos po yun. Tingnan niyo po ang ginawang kordero ng Diyos, makinig kayo mga kapatid, no? Sarili niya rin. Malalim yun, ano? Nagpakababa ang Diyos at ginawa niyang kordero ang kanyang sarili sa pamamagitan ng anak. Siya mismo ang naging kordero. Kaya kung titignan niyo mga kapatid, perfect yun kasi dugo ng Diyos yun, hindi dugo ng hayop. Di ba?
alam niyo po, powerful yun para yung kapangyarihan ng mundo ay maputol sa atin, no? Aalisin niya yung kasalanan ng sanlibutan na nasa atin, mga kapatid, no? Kasi sa totoo nun, ang mundong ito ay nasa monopolyo ng kaaway, no? Itong mundo to, kailangan baguhin pa to ng Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng Bible, may sinabi siya, no? Babaguhin ng Diyos ang mundong ito, lilikha siya ng bagong lupa at bagong langit. Di ba? Mayroong pangako ang Diyos na siya ay lalala ng bagong langit at bagong lupa, di ba? Itong mundong to babaguhin. Kaya alam ng Bible may sinabi, di ba, na ang sabi ng Bible sa atin, restoration. Sabihin nyo nga po, restoration. No? Ibig sabihin po, babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero magsisimula, yung pagbabago saan magsisimula? Saan mga kapatid? Sa atin, no? Kaya po, ang Bible po may sinabi, no, na nandito ang kordero, inaalis ang kasalanan ng sanlibutan. Ngayon ganito, naalis na, may sinabi po si Pablo sa Romans 12. Ito po, basahin natin. Tingnan nyo to, mga kapatid. Romans 12, verse 1 and 2. Ito may yung binabanggit po kanina, no, basahin natin. Nung basahin mo nga to, no, Romans 12, 1 and 2, anong sabi? Okay. Ito may sinabi si Pablo, no? Sa Romans 12, 1 and 2. Okay, ito po. Anong nakasulat? Tingnan nyo sabi, mga kapatid. Oo, Romans 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Anong sabi lo? Alang-alang sa maraming pagkakataon na kinawaan tayo ng Diyos. well, sino ba yung sa maraming pagkakataon ay kinaawaan ng Diyos? Sino yung mga tao yun? Tayo po. Ang mga mananampalataya. Hindi po kasama dyan yung mga unbeliever. Yung mga believer lang. Tama ate, no? Opo, ang totoo nun, ang habag ng Diyos ay mayaman sa mga anak. Amen po ba, no? Ang akala kasi atin ng mga nagbabasa niyan, pati mga unbeliever kasama, no? Ang kasama dyan lang ay mga mananampalataya, no? Tuloy po natin pagbasa. Sige po. Ibigay ninyo sa Kanya inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So ano yung tunay na pagsamba sa Diyos? Pagkakaloob ng buhay natin, no? Kasi ate, ang logic ng verse, ang mga unbeliever, hindi nila kayang ibigay ang kanilang sarili sa Diyos. Di ba? Di ba ate? Walang unbeliever na ibinibigay ang sarili sa Diyos. Ang nakakagawa lang nun, yung mga anak lang ng Diyos. Pag unbeliever ka, hindi mo kayang gawin yun. Yung pag sinabi na ibigay mo ang buhay mo sa akin, hindi kayang gawin ng mga hindi mananampalataya yun. Kasi ang mga hindi converted, ano po? Selfish. Sarili mo lang yung iisipin mo. Wala ka naman paki sa Diyos at sa kapwa eh. Sarili mo lang yung mahalaga. Yun. Tuloy natin yung verse 2. Ano sabi mga kapatid? Verse 2, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Naisip niyo po yung sinabi kanina yung verse sa Bible, no? Na ang sabi, narito ang kordero ng Diyos, di ba? Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin po nun, yung kapangyarihan ng mundo, unti-unti nang inalis sa atin, no? O totally inalis ng Diyos sa atin yun, no? Kasi mga kapatid, ang payo sa atin ni Pablo, kapag nangyari na kasi na wala na yung kapangyarihan ng mundo sa atin, ang sabi dito, mayroon na tayong capability atin, no? Mayroon na tayong anong tawag doon? Kapasidad. Para huwag nating ayunan ang takbo ng mundo, no? Kasi mga kapatid, applicable lang to sa mga believer, sa mga totoong believer, sa mga totoong born again Christians. Ganun yun, ano? Kaya pag hindi ka born again, pag sinabing huwag kang umayon sa takbo ng mundo, hindi mo gagawin yun. Kasi ang attraction mo sa mundo, di ba pag hindi ka naman believer, earthbound ka, so ang attraction mo, mundo lang. Wala ka namang pakialam sa spiritual na bagay kasi wala ka namang desire doon eh. Naintindihan niyo po? Ang mga may desire lang sa langit at sa Diyos, yung mga born again. Kaya sabi dito ng Bible nakalagay, baguhin yung pag-iisip nyo, mag-iba kayo. Itong payo na to ni Pablo, exclusively sa mga anak ng Diyos. Kasi kaya nilang gawin to. Kaya niyong gawin to, no? Sabi dito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo, mag-iba kayo. Para mabatid niyo ang kalooban ng Diyos. Magagawa niyo to kung kayo ay talagang born again, no? Kaya mga kapatid, no? Ito yung tatlong bagay. Inalis tayo ng Diyos sa sumpa ng kasalanan. Ikalawa,
pinatay niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Tama po ba? Yung ating kalikasang makasalanan. Ikatlo, inalis niya ang kapangyarihan ng kasalanan ng mundo. Kaya mga kapatid, no? Lahat ng kailangan natin sa krus ng Kalbaryo, binigay po sa atin, no? Yung sinasabi na biyaya ng krus. Kaya sabi ni Pablo sa atin, ang krus ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Malalim po yun. Yung mga kapatid, naintindihan niyo po, no? Yung ating pinag-aralan, no? Na yung pala yun, pastor, no? Yung krus pala, hindi pala yung basta nilagay lang ng Diyos para maawa tayo sa anak ng Diyos, no? Nilagay pala yun ng Panginoon doon sa Kalbaryo para tayong mga magtitingin doon, no? At maniniwala doon sa pangangaral na may namatay para sa atin, sampalatayanan natin yun, no? Kasi mga kapatid, hindi hinihingi ng Diyos yung awa natin sa Kanya. Bagkus tayo pa nga ang kinaaawaan ng Diyos. Ang anak ng Diyos na nasa krus siya, alam niyo po, tayo ang dapat maawa. Di ba? Nanalangin siya, Ama, patawarin mo sila. Di ba? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayong kinaawaan eh. Di ba napansin nyo? Nang ang Panginoon nakabayubay sa krus, tayo ang kinaawaan niya. No? Ganon. Samantalang, pag nanonood tayo ng crucifixion, naaawa tayo sa Kanya, di ba? Pero ang totoo nun, kapatid, tayo ang kinaaawaan niya. Kasi hindi natin alam ang kahulugan ng cross. Bakit ba namatay ang anak ng Diyos para sa akin? Ano ba talaga? Ano ba talaga dahilan? Ano bang purpose nito? Hindi natin alam di ba? Basta lang mga tao naaawa, naiiyak tayo, kawawa naman si Lord. Pero totoo nun, kawawa tayo kasi ano bang kahulugan nun? Alam ba natin ang kahulugan nun? Di ba? Mga kapatid, ang kahulugan nun, para alisin tayo, di ba? Sa sumpa ng kasalanan. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag na tayong maalipin pa. Yun, no? Biyaya po yung nangyari na yun sa cross. Amen ba mga kapatid? So sige po, bago tayo magtapos, pwede pong may magtanong, pwede pong may linawin po kung mayroon po. Mga kapatid, sa atin pong Good Friday service, baka po may gusto pong linawin, okay lang po. Ako lang, Sige. siguro, ang tao kasi, ang maraming alam ng tao, napapakabuti sila, gaya niya. Maraming ngayon maraming nag-sacrifice Oh, yung parang, Lakad, oh, yung yung paa, papuntang Europe. ang akala ng mga tao may punto sa Diyos yung ginagawa na yun. Ay, ibig sabihin, Ate, wala yun. Nonsense. ang gawa nga ng tao, ay Oo. ano lang pagka maruming basahan sa harapan ng Diyos gawang mabuti Akala ng tao gano'n, hindi namatay na ang namatay na ang Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, nabayubay na siya kumbaga. Dapat tayo ngayon nandun dapat tayo ang nakapako sa krus ng Kristo. Dapat tayo, kasi yun tayo makasalanan Pero ginawa na ng Panginoon Jesus yun. Yun na, nakakalungkot lang dahil ngayon, yan as ni-celebrate, mas selfish celebration pa rin. At hindi naman talaga sila sacrifice sa Panginoon. May gusto pa rin silang makamit. Ginagawa nila yon kasi parang panata. Tama ba? Yung mga ganon. Di ba ganun ang parang nagpapanata sila para naninihingi sila kasi sa Panginoon. Ang akala ng mga tao may puntos yun. Ang hindi nila ay Wala pong puntos yun. nagsisikapan yung kaligtasan ng kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, yun ang namatay sa kanila. Which is yun ang walang relasyon sa Diyos. Kaya sabi nga, patay ang tao. Nabubuhay mo yung lumalakad niya, pero sa tingin ng tao sa Diyos, pag walang relasyon sa Diyos, patay ang tao. Sabi nga, hindi mabuting gawa ay kaliligtas ng tao. Sabi din ng Ephesians 2:8, di ba? Sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa gawa. Parang sino man ay wag magmalaki. Kasi tita, di ba pag ginaya mo lang yung pagpapako ka, ibig sabihin, ginawa mo lang sa effort mo. Di ba? Sarili mo lang yun. Marami nagpapako pa ngayon. Ang gusto ng Diyos, hindi mo gagayahin yun, no? Kundi, yung ginawa niya, yun yung sampalatayanan. Ang nangyayari, ginagaya ng... Ang akala ng mga tao, pag ini-imitate yun, papasa sa Diyos. Sabi nga ng Bible, di ba? Wala ngang gawa natin yung papasa Sa biyaya nga kaya lang. nga ganun. Sa biyaya nga lang Sa biyaya, for it is by grace you have been Oo. saved, di ba? Sabi nga, through faith, and it is Ewan ko not bakit hindi your own doing. hindi It is tinatama the ng mga... gift ng Panginoon, ibig sabihin ng Oo. pananampalataya, ang kaligtasan, hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng tao. Wala nga. Kumbaga kapagian tita, sa tao nga hindi hinihingi ng Diyos yung ambag mo. Wala. Kailangan sampalatayanan mo yung ginawa niya para sa iyo. Ayun. Basta makitang tao ng Ay tama. Ay, opo. yung mga ganyan, di ba? Nagbibigay siya, nagpapapako sa
Tapos pag uwi sa bahay, Ganun na naman. Bukasan, Oh. na naman. Mm. diba? Marami yung mga naglalakad po. Alam ko naglakad ngayon, di ba? Kaya Kasi tita, nga yun yung practice sintomas eh. na ang akala ng mga tao, Antipolo. makakapuntos tayo kapag may ginawa tayong parang gawa ng relihiyon o moralidad. Akala nila pupunto sa Diyos. Ang pagsimba, Hindi nila alam. Yung mga pagsimba. Lalo ka pang, ano nun ate, mapapahama ka pa kasi hindi mo alam yung aral eh. Pero minsan lang Ganun naman, minsan naniniwala naman ako may mga puso talaga na nandun sila para sumamba talaga sa Diyos. Kasi hindi nila alam ang katotohanan kung ano talaga ang Yun nga ang problema. Ang nais ng Diyos kung paano siya sambahin. Sabi nga, dapat siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Eh, Paano hindi. sasamba kung hindi wala ka ng buhay ng Espiritu? Tama. Wala kang relasyon sa Diyos. Kasi ang relasyon sa Diyos, ibig sabihin, binuhay niya ang Espiritu mo. Mm. Tama ba? Eh paano pananambahan kung ano ka lang? Hindi rin natin nandun ka lang? masisisi kasi yun ang alam nilang ano. Oo, yun nga. Wala din nagtuturo. Tradisyon natin yan eh. Wala din nagtuturo sa mga tao. Marami yan, marami nga yan, grotto, ano pa ba? Antipolo. Ang akala ng mga tao pupunto sa Diyos yung Mga gano'n. ganyan. Hindi lang, Hindi, walang nais ko lang puntos. maano, pero kaya nga, may tungkulin tayo naman talaga na ipahayag. Kailan mamulat yung mga mata ng mga tao? Kaya- Paraan ng Diyos. Yan, ang binulag, yun ate, yung binulag din talaga sa katotohanan. Bulag-bulag. Kaya nga ang salita na sinasabi mo, ito Kasi pa, hindi binabasa to eh. Yan. Kaya nga sinasabi ko ate, kung ang Kristyano ay totoo, kung Ito ang Kristyano susi, may relasyon sa salita Diyos, ng Diyos. hindi mo dapat tinatanggihan ang salita ng Diyos. Kasi pag tinanggihan mo ang salita ng Diyos, kasi akala ng mga tao, siya lang yung fantasy na lumulutang siya, nandyan siya, nakikita siya. Eh hindi siya, siya espiritu eh. Ibig sabihin, pero siya sabi ng Revelation, siya ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, salita ng Diyos sa Panginoong Jesus, hindi siya basta fantasy na nandyan lang, na nakalutang, na lumalalay. Sa hindi. Ang salita ng Ito Diyos, siya. kaya naka-born again kasi ikaw nanahan ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin, nanahan ang salita ng Diyos sa Sa'yo. atin. Ibig sabihin, hindi siya malayo sa atin. Nandyan lang ang Panginoon sa atin. Templo nga niya tayo eh. Ibig sabihin, templo tayo ng kanyang salita. Diba? Tama ba asawa ko? Nananahan siya sa atin. Ang iba kasi pang layo-layo ng Diyos. Hindi, ikaw tayo ang lumalayo. Ang Diyos ay nandyan. Lahat naka-reverse eh. Oo. Ang Diyos parang malayo sa akin. Pero ang totoo, tayo ang lumalayo sa Diyos. Oo, sa mga kasalanan. Tapos may iba naman nagsasabing hinahanap daw ang Diyos. Pero mali, baliktad pa rin natin. Tayo ang hinahanap ng Diyos. So, yun ang totoo. Hinahanap, hindi lang tayo nagre-respond. Hindi lang nagre-respond. Di ba may mga tao nagsasabi na ano, parang ang layo naman ng Diyos. Pero totoo, siya ang lumalayo. Pero madalas, lalo sa panahon ito, marami ang Kristiyano nagpo-fall talaga. Maraming Kristiyano na umaayon talaga sa mundo. Masaya sa mundo, pagkaramdam eh. Pag nakaka-enjoy eh. Pero the thing, masaya ka nga ba talaga? Wala ka bang, yung conviction mo nandun. Pero humility lang naman ang halaga dun. Sabi nga, yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At sabi nga ng Lord, di ba, pag pinatawad na, huwag ka na magpatuloy sa kasalanan. Di ba, ganun tayo. Ganun tayo. Ganun lahat naman tayo nagpo-fall eh. Pero ang Diyos, sabi nga eh, humility. Maraming Kristyano ngayon ng ano, kaya nga nakakalungkot mo yung nagkalaman ko, maraming Kristyano pero namumuhay na hindi tama. Ngayon, paano kung magiging halimbawa? Tsaka- sabi nga di ba lang, wag mag-isama ka sa hindi mo na nagpagtay sa mga tukso ng mundo, pero wag kang makisama. Kasi paano ka makapag-aabot kung hindi ka makikisama? Di ba normal yun eh? Tsaka sa Pero wag Bible, kang may makisama. turo sa kasalanan yung bottomless pit, di ba? Alam niyo ba yun? Yung nakalagay sa Revelation ate, yung walang hanggang hukay. Simbolo yun ng sin ng kasalanan na Maraming ang kasalanan pala tita, di ba habang ginagawa mo parang okay sa simula. Pero sa kada gawa mo ng maraming kasalanan, mapapansin mo na bottomless na. Yung kumbaga yung hinahanap mo na kasiyahan sa kasalanan, hindi mo makikita. Hanggang sa mamatay ka na. Ayun yung parang ano at tita, yung hinahanap mo yung kasiyahan sa kasalanan pero hindi mo pa rin doon makikita. Yun yung sinasabing void ng mga taong ano, yung mga tao na malalim sa spiritual, alam nila yun na hinahanap ka pa rin ng pag hinahanap po ang kapayapaan sa mga bagay ng mundo, hindi mo makikita, no? Sa pera, sa luho, akala mo doon sa mga bagay ng tao, ginagawa ng tao yan, di ba? Na maging masaya siya sa mga bagay ng mundo. Pero napansin nyo, in the end, di ba? Siya pa rin ang pinakamalungkot, hindi niya pa rin makita. Kasi mga kapatid, ang mundo kasi tita, itong nakikita natin, ano to eh, sabi nga ng iba, di ba, na parang illusion. Di ba? Parang niloloko tayo na hinahanap lang natin yung kasiyahan sa mundo pero wala naman talaga dito, hindi talaga. Kahit na anong gawin natin. Yun ang totoo, no? Hanapin mo ang kasiyahan sa pera, sa mga bagay na material, wala. Bandang huli nun, ano ka pa rin? Void ka pa rin, empty.
Kami kung Oo. sabi mo, Kasi nga, mo ng yaman ng mundo. ano hindi dinesign ng Diyos itong mundo na to para manatili lang tayo dito, hindi talaga. Yun ang totoo. May buhay pa sa ano. May buhay na walang hanggan, yun ang ibig sabihin. Marami talagang, Kaya- marami talaga na hindi lang ang number Bottomless few, pit, parang- kumbaga maliit lang ang numero ng mga Krisyano talagang totoong nabubuhay na kabanata. Pero naniniwala naman ako na hindi sila mananatili. Pag anak ng Panginoon, hindi sila mananatili. Yan, prayer natin. Pero po ba, Pastor, Sige, kapag, Oli. kapag anak ka ng Diyos, Mm. di ba di ba si Lord ang pumipili sa'yo? Tama. Oo, tama. Siya ang pumipili. Medyo parang napaisip lang ako kanina yung parang may pinabasa kong verse Mm. sa kanya na parang referring to the na sa believers. Tama. Parang bigla ako napaisip. Tama. Paano po ba yung mga non-believers? Di po ba sila pinili? Well, ganito, no? May isang pastor na tinanong yan, yung tanong na yan. Actually, yung tanong na yan ay binaliktad. Parang ganito. Halimbawa, ang mga hindi sumasampalataya ay hindi sila sumampalataya kasi hindi sila pinili, di ba? Yun yung parang dahilan eh. Kasi Hindi di ba sila po, sumampalataya di ba po kasi ang hindi sabi sila mo kapag pinili. Anak ka ng Diyos kasi pinili ka ng Tama, Panginoon. tama. Paano po yung mga hindi pinili? Yun. Ang tanong ay ito. Sabi nga etong tanong ngayon. Pinili ng Diyos eh. Sa pangbuong sabi nga, ang araw sumisikat sa righteous. Oh, at pero sa, ito yung sagot ng isang pastor tinanong eh. Iko-connect ko lang sa tanong ni Olive. sige. Ang tanong ay ito. Kasi in the first place, lahat naman tayo non-believer. Lahat, oo, mga Oo. non-believer talaga. Walang pinanganak na believer. Walang pinanganak, no? Lahat tayo. Kaya siguro yung tanong, babalik rin natin. Ang tanong, bakit ang Diyos pumili? Samantalang wala naman siyang dapat piliin in the first place. Tita, hindi tayo worthy. Tama ba? Wala, Hindi ka wala. worthy, hindi rin ako. Kaya ang tanong, bakit ang Diyos pumili? Hindi, Kasi Hindi. unworthy lahat. Oo, kasi lahat unworthy. Yun ang tanong. Di ba? Kasi sabi sa Bible, lahat tayo sinners na Ay, ipanganak. karapatan ng Diyos, piliin talaga. Kaya yung Siya, tanong na, yun ang usapan yung na. tanong na bakit pwede ba silang piliin? Ang tanong, bakit pa pumili siya? Bakit pa siya pumili? Hindi, pwede namang hindi. Pero ibig sabihin pa rin na may masisisi pa rin doon, may masisisi pa rin ang Diyos kung natutusin, kung yun ang tanong, kung namimili ang Panginoon. Eto na. Pero namatay siya sa lahat eh, sabi ng, Oo. namatay siya para sa lahat eh. Yun. Ngayon may yun, John 3:16 nga lang, may condition kung sino ang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay. Ngayon, Ang sumasampalataya, papapasukin paano natin, yung sumasampalataya? Olive, yung tanong na yan, doon sa dalawang aspeto ng sinasabi ng Bible, yung sinasabing kalooban ng tao at kalooban ng Diyos. So ganito, doon sa tanong na yung mga hindi ba pinili ay may pag-asa. Yun ang magandang tanong, di ba? What if hindi ka naman pinili? Pero what if na may puso ka para gusto mong makarating sa Diyos? Di ba? So may pag-asa ba sila? May sagot ang Bible dyan. Basahin natin, Shalom, yung nakasulat sa Romans chapter 2. Ito basahin natin. Romans chapter 2. So, basahin natin yung talatang to. Okay, eto. Okay, Romans 2. Okay, basahin natin yung verse 14. Ano nakasulat na? Sige, basahin natin. Okay, Romans 2:14. Okay. Ano sabi? For when Gentiles Ay, who do not have the law Kala ko Tagalog. by nature do what the law requires, they are a law to themselves even though they do not have the law. In Tagalog, mas maganda. Oo, kasi wala. Try kong Tagalog. Try mo yung Tagalog. Oo. Ano nga tawag? Romans 2? Romans 2:14 hanggang 15. Romans. Hanggang 16 maganda. Ano ba ibang Tagalog? Romans 2. Maganda nga good news Bible eh. Ate, may good news ka dyan. Mabuting balita. Romans 2. Mabuting balita Bible. May nakasulat. Ayan, Ito maganda. in James 2 Sige. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. 15?
15, nangangagtatanyag, nangagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso na pinatutuhanan nito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangangagdahilanan sa isa't isa. 16? Sa araw? 16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito maganda to, no? Ito, Olive, may magandang term na ginamit ang Bible, no? Pagdating sa question na yung mga non-believer. Sabi ni Pablo, sa araw, nahahatulan ng Diyos ang mga lihim ng tao. So may sinasabi rito na kasi alam ng Diyos ang puso ng tao. Amen po ba? Alam niya kung believer o hindi. Alam niya rin kung moral o hindi. Ngayon siguro sa magsasabi, Pastor, di ba sabi niyo kanina, hindi moralidad ang makapagliligtas? Tama. Kung ang tanong ay yung kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Kasi sabi ng Bible, yung kaligtasan ginawa ni Kristo sa krus, hindi siya bumabase sa gawa natin. Bumabase ang Diyos doon sa gawa ng Diyos para sa atin. Yun yung argument ng cross. Hindi gawa natin. Tanong, pastor, papaano yan yung mga hindi nakarinig nun? Tama ba? Kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, maririnig ba nila ang ebanghelyo? Di ba? Marami pang tao sa China, sa Saudi Arabia, hindi naman nila narinig to eh. 10:40 Di ba? Maraming fake news. Tama, ate. Umaasa lang ang mga tao sa religious works, sa gawa ng moralidad. So paano yun, pastor? Wala bang justice? Ganun na lang ba ang Diyos magtrato? Ang sabi ng Bible, alam ng Diyos ang lihim ng mga tao. Ngayon, tanong, Binigyan sila ng Pastor, magandang ibig bang sabihin may consideration ang Diyos kung ang tipan na nasa kanila ay paggawa ng moralidad? Kasi sabi ng Bible, eto maganda, di ba sabi, kapag walang kautusan sa isang tao, di ba sabi rito, yung walang Bible, yung moralidad ng puso na nasa kanila ang nagiging silbing kautusan na inilagay ng Diyos. Hihinto tayo ron, ano? Ibig sabihin pala, kahit walang Bible, nakikinig ba? Kahit walang Bible, sabi sa atin, mayroong moral na kautusan sa loob ng tao. Kaya nga kahit 'di ba pag pumupunta ka sa Africa, sa mga walang Bible halimbawa, sa mga tribe, makikita mo yung mga tao pa rin mabubuti doon eh. 'Di ba? Pag naligaw ka, hindi ka naman nila kakainin eh. Gagawin ka pa nga nilang doon eh, parang special na bisita. So may mga taong mabubuti pa rin. Pero wala silang alam sa mabuting balita, wala silang alam sa Bible. Sabi ni Pablo, sila ba walang pag-asa? 'Di ba ang sabi, sa araw ng kahatulan, alam ng Diyos yung lihim ng puso nila. Ngayon, ang pinag-uusapan natin pagdating sa kaligtasan natin, hindi yung moralidad eh. Kasi naririnig natin ang Bible, no? So, babase ang Diyos hindi doon. Sa mga non-believer, Diyos ang bahala sa kanila. Kasi alam ng Diyos yung puso nila. Pero sa mga believer at sa may alam, hihingi ng Diyos yung aral niya. Kung tayo ba ay na-save by grace, hindi by works. Kasi Olive sa mga non-believers, kailangan gawin nila yung kabutihan ng Diyos na nasa puso nila. Kailangan nilang gawin yun. Kasi may chance pa sila sa huling paghuhukom. May huling paghuhukom eh. Pero alam mo ba, hindi natin dapat hintayin yun sa parte natin. Kasi tayo, ang tipan ng Diyos sa atin by grace. Hindi tayo naligtas sa gawa sa biyaya. Kaya yung itinuturo sa atin sa panahon na to, by grace. Kasi, kailangan pag tayo ay wala nang hininga sa mundo na to, kailangan sure tayo na we are saved by grace. Kasi, sabi ng Bible, pag tayo ay saved by grace, hindi na tayo hahatulan. Which is, sa mga non-believer, dadaan pa sila sa judgment. Alam mo yon, di ba? Pag ikaw kasi ay kasama ka, halimbawa, lahat tayo nakakulong, di ba? Kapag ikaw ay by grace through faith, ganito yan. Olive, labas na. Bakit to? May nagbayad sa'yo ng may nagbayad sa'yo ng yun? Pinayansaan ka na, binayaran na lahat ng kasalanan mo. Hindi ka na sisentensyahan. Labas na. May umako na ng kasalanan mo. Labas na. Ganon yung covenant sa atin. Sa mga non-believer, hinihintay pa nila yung ito yung maganda. Hinihintay pa nila yung judgment. Yung huling sentence. Haharap pa sila doon sa Korte Suprema. Kasi nga, hindi sila kasama doon sa Hindi sila kasama doon sa sinasabi na binayaran yung kasalanan. Kundi, aasa ngayon ang korte kung sila ba
habang sila ay nasa mundo, kung sila ba talaga ay nagpakabuti. Ganon, sa pamamagitan ng moralidad na ibinigay din ng Diyos sa kanila na nasa puso nila. Yun. So, hindi sa panahon na. Kaya kaya nga kaya nga, Sa panahon ng biyaya. Mm. Kasi biyaya to. oo. Sa grace period. Wala, okay. Ngayon, ang sabi sa atin ng Bible, hindi tayo pwede doong tumingin. Kasi kailangan, sa panahon na to, ang mensahe kasi ng Diyos, biyaya. Pagkatapos ng rapture, tapos na yung biyaya. Yun na yun. Opo, ate, pag dumating na yung sinasabi, tita, na kinuha na ng Panginoon yung church niya, tapos na yung pag dumating na yung mga tinawag at pinili na dumating na yung sinasabi na huling batch ng mga pinili, wala na. Tapos na. Kaya, tanong, may pag-asa ba sila? May pag-asa, may pag-asa yung mga Yan, non-believer. nabuhay lang. Oo. Pero, eto, mahal. Anong sabi mo, mahal? Anong pinupunto, ma? Naalala ko, nag-aral kami ng history ng ating bansa. Nung wala pa si Kristo. Siyempre, paano yung mga namatay noon? Nung si Kristo ay nangangaral, dito. Yung pala, ang tao may likas talaga na alam nilang kasi may sumasamba sa puno, may sumasamba sa araw, may sumasamba sa anong nakikita nila. Pero may sinasamba sila na hindi nila nakikita, na alam nila na siya ang lumikha ng lahat. Yun ang ating mga ninuno noong unang panahon. Nakalimutan ko lang kung anong term yun. Pero, ibig sabihin, mayroon i-connect- silang moral, mayroon Tama, silang oh. alam na may lumikha talaga sa lahat ng yun. Pero, na apart ang pagsamba nila tama, doon. tama. What if naman, kung yung mga halimbawa, kanibal. Ang mga kanibal yan, ang alam nila, sumasamba din sila sa Diyos. Paano pumapatay sila ng tao? I-offer nila yun sa kanilang Diyos. Yan, paano yung mga yun? Hindi moral law yun. Hindi moral law, kasi yan, pagpatay yun Pero, anong ginagawa ng mga missionary? Ang ginagawa ng missionary, hindi nila inaalis yung kanilang kultura. Ang ginagawa nila, pinaalam lang nila. Gawin niya yan, pero ito ang katapat nun. Pero ipinaalam yung kanilang, kung anong ginagawa, dapat nila. Kasi may mga pagsamba rin, kahit maputi sila, may way pa rin sila ng pagsamba sa lumikha sa kanila. Pero eto nga, Pero sa mga nakapakinig, di ba, Olive, tungkol kay Jesus, tapos nireject. Yan, Ang problema nun, hindi pwedeng dalhin yung doon sa sinasabi na yung sinasabi na may chance pa ba sila kung nireject nila si Jesus, yung mga nakarinig. Ibang usapin yun kasi ang sinasabi dito ni Pablo, yung talagang hindi ka nakarinig, yung talagang wala talaga. Namuhay ka sa isang kultura na wala kang Jesus na narinig. Merong may argument nga diyan paano yung mga Muslim talaga na wala talaga naririnig. Yung ibang faith, applicable yung sinabi ni Pablo na yung lihim ng Diyos, ng puso nila, Diyos ang magdidil sa kanila sa judgment day, sa panahon ng paghuhukom. Ganun yan. Kaya lang yung mga nakarinig nga, pero nire-reject pa rin nila, yung paulit-ulit, naririnig naman nila. Oo. So, ibang kaso naman yun. No? Kasi, totally, sabi nga ng Bible sa atin, may nakasulat na pag itinatakwil mo yung pananampalataya, ang sabi ng Panginoong, ang sabi ng Bible, hindi na pwedeng mamatay ang Panginoon sa krus para ulitin yung kaligtasan para sa iyo. One time lang nangyari. So kung sinasadya mo na yung pag-reject, di ba may sinasabi sa Bible Basahin natin yung Hebrews. Tingnan natin ang nakasulat. Hebrews, ito sabi, basahin natin Hebrews chapter 10. Okay, anong sabi ng verse 26? Basahin po natin. Hebrews 10:26. Okay. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So may sinasabi rito, kung ating sinasadya ang pagkakasala, ibig sabihin talaga kung intentionally, willfully, nire-reject mo na talaga yung gospel, yung mabuting balita. Ang sabi ng Bible sa atin, alam mo naman, pero in your heart, nire-reject mo. So sabi ng Bible sa atin, sinasadya mo na to. Diba? Unlike sa mga tao talaga na
sabihin na natin na talagang hindi naman talaga nila naririnig, may chance no, na mahabag ang Diyos sa kanila kasi di naman nila narinig. Ipaparinig lang ng Diyos sa kanila sa panahon na tinatawag natin na meron kasi sinasabing preaching to the lost. May ganun eh. Time will come, ipapaunawa ko po sa inyo yung kahulugan na di ba si Jesus namatay sa cross? May nakalagay sa Bible na nangaral siya sa mga patay, sa mga kaluluwa ng mga namatay noong panahon ni Noah. May ganung verse na nangaral si Jesus sa mga patay. So may tanong, bakit si Jesus nangaral sa mga patay? Anong purpose niya? Di ba? Yung pala, kasi nung panahon na yon, nung panahon pala ni Noah, hindi sila nakikinig doon sa pangangaral ni Noah. Kasi si Noah yung, siya yung tinalaga ng Diyos para masave sila doon sa flood. Kaya lang, hindi nangyari yun kasi nung panahon ni Noah, may iba ding nangangaral na pinamamalaan si Noah na walang baha, nanluloko lang yung matandang yan, anong tawag dito, hindi legit yan, binubudo lang tayo. Nakinig yung mga tao doon, kaya nung mapunta sila sa hell, hinihintay nila yung last judgment. Pumunta si Jesus at ang sabi sa kanila, kung nakinig lang kayo doon kay Noah, dapat sana ay naligtas kayo. Ganon, So, parang yung pangangaral ni Jesus sa hell, hindi para isave yung mga nandun, kundi para ipaalam sa kanila na may mali silang ginawa. Ayun yun. Oo. Kumbaga parang pinamukha sa kanila na may mali kayong ginawa. Kaya nangaral siya sa mga patay. Ganon. Meron verse sa Bible, nangaral siya sa mga patay. Ganun din ngayon, marami nagsisimba lang. Maraming mga relihiyoso. Paano? Ngayon, diba? Mga relihiyoso. So, ganun. Tinuturing pa rin sila ng Bible na ng mga unbeliever. Diba, sabi nga, sayang yung kanilang pagpapagod. Diba may verse? Sayang yung kanilang ginagawang Yung totoo yan. Diba may anong verse nga yun? Nakalimutan ko Romans ba yun? Hindi, anong verse yun? Yung Sayang yung kanilang pagpapagod. Inaano nila na. Romans 10. Romans 10 Romans 10. Inaari nilang diba, ligtas sila. Itinatayo nila yung sarili lang matuwid sila. Ayun, so sige. Sa susunod po, sana marami pa tayong katanungan. May tanong pa po? Olive, okay naman. Yung narinig natin. So, kapag tinatanggap naman ng tao yung gospel, maganda yun. Pag positive yung kanyang ang medyo alanganin lang kapag nire-reject talaga. Narinig mo na, Nireject si Jesus. nire-reject pa rin. Pero talaga sa hindi nakarinig talaga. May Pero chance. sabi ng babae, yung May chance. Kaya lang sabi nga nila, makinig. yung mga May namatay ganon. yung mga namatay hindi nakapakinig, no? Kasi ngayon, may mga namatay talaga hindi ako nga kasi, Ayaw lang talaga makinig. Hindi talaga ate, Pero, may mga tribo tita, kasi, may mga tribo kasi na mga kikis ko lang kay Olive tsaka kay Tita kasi merong kapatiran na sabi sa amin, Pastor, paano yan yung nanay tatay ko? Di ba lumaki sila sa ganitong religion? Hindi naman, namatay na sila eh. May chance pa ba sila? Hindi sila nakapakinig ng truth. Ang sabi kasi ng Bible, kung hindi naman talaga nila narinig, di ba? Ang sabi, sa huling paghukom pa yung malalaman natin. Oo. Kung nagpakabuti talaga sila. Kung doon sila kasama sa tipan na yon. Ang tipan kasi natin iba. Ang tipan kasi ng mga anak ng Diyos sa panahon na to ay by grace talaga. Biyaya tayo. Yun. Hindi sa gawang mabuti, kundi sa biyaya na nagbubunga sa gawang mabuti. Amen po ba ron? Ayun yun. Di ba kasi ang tinuturo sa ADD, ang itinuturo sa INC, gumawa ng mabuti sa kapwa, ganun para sa araw ng paghukom, maligtas ka. Kasi di ba ang sabi sa Bible, ang nakasulat kasi sa Pahayag 20, ang nakasulat, hahatulan ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Kaya ang naging presumption ng mga nasa religion, kailangan tayong gumawa ng mabuti. Hindi natin sinasabi na huwag gumawa ng mabuti. Ang sinasabi lang natin, Ayun sinasabi ni Kenneth. ano Kenneth? Si Katoliko ganun daw, gawa ng mabuti. Ganon din kasi sa ibang religion parehas lang din. Oo, Kasi ganon po din. kasi yung verse ng Bible nila. Actually, Iba yung nakasulat. di kahit yung Bible din nila may nakalagay din na malinaw eh. Hindi lang talaga nila ini-interpret lang nila eh. Iba lang ang Kasi tinry po. interpretation. Oo, iniiba nila yung Iba po yung nakasulat sa ganyan. Sa kanya. Oh, kasi sa biblical ganito, ang paggawa ng mabuti hindi nakapagliligtas, kundi yun ang resulta ng kaligtasan. Di ba malinaw naman yun, no? Ang ginagawa kasi ng ibang religion ngayon, gumawa ka ng mabuti para sa araw ng paghuhukom, maligtas ka. Which is, wala kang katiyakan doon.
Tama ba? Unang-una, yung mabuti mong ginagawa, papasa ba talaga sa Diyos? Ilang porsyento yon para tanggapin ka ng Diyos sa araw ng paghuhukom? Hindi mo alam. Tsaka di ba, Oo. pastor, sa ating mga Kristiyano, Tama. pag gumawa ka ng mabuti, hindi dahil sa sarili mo yun, kasi inaan sa'yo ng Panginoon. Tama! na yun, diba? Tama! Yun yung pinupunto natin. Oo. Ang paggawa natin ng mabuti, kasi may gumagabi sa atin para gumawa ng mabuti. Kumbaga, nilagay yun ng Tama. Panginoon sa puso mo yun ako sa isip. Tumpak olive, no? Yan ang biblikal. Mabuti Yan, ang Diyos, mabuti oo. ang Diyos eh. Sino ka? Dahil sa Siya- Diyos siya ka yun. eh. Tama, oo. Sa kanyang kaluwalhatian, no? Tama, yun ang biblikal, no? Kasi walang mabuti sa tao eh. Negative. Ang problema, Sayang, hindi ka magbibigay eh, Tama, diba? oo. Magdadamot ka. Tama. Pero pag ang Panginoon nag-ano sa'yo, Tama, oo. Kukundi ka ng Diyos. Oo. Tama, oo. Hindi ka na mapagpapalala. Ang problema, Social. ang problema, ginagawa nilang ano yan, may, kumbaga parang gawin mo yan kasi kailangan mong gawin yan kasi sa araw ng paghuhukom, dyan babase ang Diyos, di ba? Ganon. Which is, sa Bible, hindi ganun ang turo sa mga anak ng Diyos. Kasi sa atin, aalisin ka na nga sa paghuhukom eh. Wala ka na dun eh. Wala nang O, judge. kung namatay ka Wala kay, nang kung condemnation. namatay ka na kasama ni Kristo, bakit ka pa huhukuman? Sabi ng Panginoon, nang ikondina ang kasalanan doon sa krus ginawa, nandoon ka. Bakit ka pa kukondinahin? Kinondina ka na nga doon sa krus, di ba? Kasi pag namatay kang kasama ni Kristo, kinondina na ang kasalanan mo roon. Yun. Kaya nung mabuhay siya uli, anong ibig sabihin lang? Pag nabuhay uli, bago ka na, di ba? O, kaya nga anak ka na ng Diyos eh. Kumbaga parang, ang anak ba ng Diyos huhukuman pa rin? Anak nga niya eh, di ba? Bakit pa niya huhukuman? Anak niya nga yan. Kumbaga kung ako, halimbawa makita ko yung mga anak ko, hindi ko huhukuman yan, anak ko yan. Di ba no? Naalala ko si Rimoya, alam niyo si Rimoya, di ba? Nakasuhan yung anak. O, may tanong ako, nasaan yung anak ngayon? Nasaan natin yung kinasuhang anak na may kaso daw sa drugs? Something? Malaya. Tingnan nyo, pag anak, di ba? Yung Ay, siya nakulong. Sino po yun? malabo yun. Gagawa ng paraan yung DOJ tatay. yun, diba? Ha? O, sa DOJ, Department of Justice. Oh, yung anak ko. Di ba? Pag anak talaga. Oo. Napansin nyo, yan na, tao pa lang. Tahimik yun. Kung yung amang mapagmahal sa lupa, Paano po yun? hindi niya kinukundi ng anak niya kasi naaawa siya. Mahal niya yun. Siguro sinasabi niya ng, dapat parusahan niya, walang kahit anak ko yan, di ba? Pero deep inside, gagawa siya ng way para maabsuelto yan. Babayad siya. Oo. Gagawin mo lahat para yung anak mo hindi Kumari nakakulong pero wala Oo, sa- ganun. Tago yung Oo. ebidensya. Isipin nyo kung gano'n ang Diyos sa atin kung anak niya tayo, di ba? Amen. Oo, Privilege. Oo, hindi kanya ililigtas ka niya, aakuin pa niya. Parang ganito, ang ginawa ng Diyos, hindi parang ganito, kung si Rimulyo yung halimbawa, Mr. Rimulyo yung anak mo, DOJ ka pa naman, nahulihan ng droga. Ang sasabihin ni Rimulyo, ako na lang po, wag na yung anak ko. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Wag niyo na po siyang kondenin, ako na lang. Aakuin ko na yung kasalanan niya. Ibig sabihin, mas makasalanan ka sa anak mo. Andindi ate, no? Tama ate, dumadoble ba yung sin? Tama ate, di ba? Sabi ng Bible, Case closed. pag inako mo ang kasalanan ng iba, ate, kasama ka. Ay kung hindi ka worth, no? At least si Jesus Christ worth talaga. Tama. Oo. Yun, sagradong tao yun eh. Wala namang, di ba? Sinless. Oo, sinless yun eh. Pero ginawa niya pa rin ate yung matindi, no? Grabe yung pag- Lupit, no? So mga kapatid, naintindihan niyo po, no? Tita, so praise Archie, God. may tanong ka? Bro. Naunawaan mo ba? Naunawaan mo, Archie? Marin, may tanong ka? Merong tanong pa. Ate, ate, Yung kaligtasan ba nawawala? Ay, yun lang. magandang tanong. Magandang tanong, no? Ate. Alam niyo po, sa mga, ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay ng kordero. Ang may kaligtasan talaga. Basahin ko yung, siya lang basahin mo nga yung Revelation 13. Okay, ito po yung talata natin. Ang kasalanan, ang isa bang ligtas ay pwede bang mawala? Sa ibang tipan ate pwedeng mawala. Pero may isang tipan na hindi mawawala. Revelation 13, basahin natin yung verse 8. Anong sabi? Tingnan natin. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Purihin ng Diyos. Okay. Ito ate yung sagot ko sa tanong yun. Nawawala bang kaligtasan? Ang totoo nun ganito. Kung ang pagbabasihan natin
ay yung ginawa ng Diyos na kaligtasan na wala pa ang lahat ng bagay, absolute yun ate. Hindi mawawala. Kasi sabi ng Bible nakalagay, sa panahon ng deception ate, di ba, may darating na apostasy, tatalikod ng marami. Sabi ng Bible, lahat ng nakatira sa lupa, sasamba sa Antikristo. Simbolo ate na tatalikod ang marami. Nawala na ang kaligtasan nila, di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito, Shalom, yung mga taong nasa church, di ba, yung mga nasa religion, pero sila ay na-deceive. Kasi ang gagawin ni Satan, tama ba? Siya ay mag-aanyong Kristo at i-deceive ang marami. Tanong, lahat ba ng tao madi-deceive? Lahat ba ng tao ay mabubulag? Ang sabi, lahat halos. Pero ang hindi kasama doon, yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay na wala pa ang mundo. Wala pang sanlibutan, wala pang sanlibutan, Shalom, sa isip ng Diyos, sa kanyang mind, na may namatay na para sa atin. So, eto po yan. Tita, malinaw to, no? Ang Kalbaryo ay time element. Nangyari yung tita 2,000 years ago. Pero yung Kalbaryong yon ay anino lang. Naintindihan niyo po? Ng isang event sa langit. Ibig sabihin, tita, ang kamatay ng Panginoon sa krus, hindi sa lupa nangyari. Saan po nangyari, Shalom? Sa langit atin nangyari, no? So, ibig sabihin, dineklara ng Panginoon yung kaligtasan noon pa. Noon pa ate, noon pa, no? Lahat ng nakikita natin dito sa mundo, anino na lang to. Kaya nang namatay ang Panginoon sa krus, history yon. Pero ang totoo nun, Shalom, namatay na ang Panginoon noon pa. Kaya ibig sabihin, kung namatay siya noon pa, para kanino siya namatay? Sige, para kanino siya namatay? E di sa mga anak ng Diyos, tanong, ibig bang sabihin, Pastor, may mga anak na ng Diyos noon? Oo. Opo. Wala pa ang mundo, tita. Wala pa tayo. Pero, nandun na tayo. Kilala ka na ni Kristo. Tita, nandoon ka na. Kaya nandito ka eh. So, ang doktrina na yon, for ordination ang tawag nila doon na for ordination yata, na kilala ka na ng Panginoon, wala ka pa ati sa mundo, kilala ka na niya. Existing ka na sa isip niya. At may namatay na rin para sa'yo. Ganon katindi ate, no? Kaya yun ate, hindi yun mawawala. Bakit? Ano ng Diyos yun eh? Tama ba? Hindi yun nakabase sa free will natin ate. Hindi pinag-uusapan doon yung tinanggap mo siya, tapos dumating yung time na reject mo. Human will yun. Eto, sovereign will. May namatay para sa'yo, kinilala ka na niya. So ibig sabihin natin, nawawala lang ang salvation kapag ang pinag-uusapan, free will. Pero kung pag-uusapan ate ay sovereign will, absolute will, hindi mawawala. yun. Yun yung ate, no? Kaya ate, dalawang sagot dyan. Pwedeng mawala kung yung isang taong nagsasabing na save siya, dahil nag-decide lang siya one time, and then isang araw, umiwalay na rin. yun, tita. Pero yung talagang save, na noon pa, nakasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay ng kordero, hindi ate mawawala yun. I tell you po, hindi mawawala yun. Absolute yun. Kasi, Shalom, wala pa ang mundo, nandun na eh. So, pag nawala ang mundo, mawala man ang mundo na to, nandun ka pa rin ate. Kaya alam niyo po na, ang tanong, sino kaya yung pastor yung mga yan? Hindi natin alam. Baka kayo. Kaya ka nandito. Oo. Kaya tayo. Baka sabihin niyo sa akin, Pastor, isa kaya ako doon. Sampalatayanan niyo, tita, tama? Opo, na, Pastor, nandun na kaya ako sa langit, wala pa ako. Sampalatayanan niyo yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, sumampalataya ka sa kanyang sinasabi. Na namatay Yun siya yun. para Opo, sa'yo. tita. Ganon. Opo. Sumampalataya ka na namatay siya para sa kasalanan. Tama. Na dapat ikaw ang nagbubulit doon sa Kaya para sa akin po, pag talagang ikaw ay kasama sa kordero, sa aklat ng buhay ng kordero, ate, hindi mawawala yan. Ano yan, mananatili kang tapat hanggang katapusan. Kasi may Diyos na gumagabay sa iyo para iwasto ka sa lahat ng ano. Hindi ka, wala ka ng freedom of the will na sinasabi dun eh. Pero ano ka na nun, ang will ng Diyos ang nasa iyo. Absolute freedom na yun, Long. Di ba? Pag yung will ng Diyos nasa iyo na, matindi yun. Mataas yun atin na will. Yun talaga yung sinasabing freedom of the will. Oo. Kasi di ba, Lom, ang nakakalungkot ngayon, tita, yung sinasabing malayang kalooban, ina-identify sa sa human self, sa autonomy natin to decide. Tama ba, Olive? Parang autonomy to decide. Ang problema, sabi ng Bible, hindi free will ang tawag doon. Ang tawag doon ay hindi siya free will, hindi siya malaya eh. Kasi pag malaya ang will ng tao, pag sinabi mong gusto mong pumunta ng langit, makakarating ka in your own.
Pero ang akala ng mga Buddhist, may free will tayo. Yun ang alam na yun ang alam natin ng mga nasa ibang religion na we are free para maging moral, para maging mabuti in our own. Yun ang tingin nila. Pero alam niyo po, si Buddha in the end, sabi niya na yung pagpapakabuti ay sa tingin niya, ang tanging sagot lang para maging mabuti ang tao, ma-instinct yung existence. Ibig sabihin, sa Buddhism, kailangan pa rin mamatay ka. Paano yun, ate? Di ba? Maalis lang ang masama sa'yo pag namatay ka sa sarili mo. Di ba ate, yung konsepto ng nirvana, ang ibig sabihin noon ay non-existence. Na hindi naiira yung ego mo, yung psychology mo, yung mind mo, wala na. So totally, ano yung tawag doon? Non-existent ang nirvana. So, ang ibig sabihin, nothingness. Kay Buddha, yun na yun. Yun ang absolute morality. Kasi ate, nag-exist lang ang tao sa desire, di ba? Gusto nating mabuhay, di ba? Kaya tayo nagde-desire kasi gusto nating mabuhay. Ganun yun eh. Lahat ng bagay dito sa mundo, nag-umpisa ang buhay sa desire. Yun, di ba ganon? Kaya nung maisip ng mga spiritualist tulad nila Buddha na paano ba magiging mabuti? Tingin nila walang mabuti sa tao, di ba? Lahat ng ating dinidesire puro may ego, puro ganon, puro selfishness. Ang naging ano ni Buddha, maganda, mamatay na lang. Ate, mamatay yung pagkatao mo, mamatay yung sarili mo. Di ba? Which is mga kapatid, alam natin na isang part lang ng truth yon sa Diyos. Totoo naman, di ba, Shalom, na gusto ng Diyos, mamatay yung dating pagkatao. Pero hindi ibig sabihin manatili yon. Di ba? Kay Buddha kasi ate, parang yun na yun. Pag namatay ka na, yun na yun. Hindi ka na magdi-desire, hindi ka na mag-exist. Part ka na ng whole, ano yun? Ano sabi ate? May sinasabi sila, part ka na ng whole, ano? Pag hindi ka na kasi, pag nabura ka na sa mapa, part ka na ng sinasabing, yung sinasabi na part ka na ng space, part ka na ng nature, ganun ate. Kabahagi ka na ng sinasabing wholeness. Yan, ano ba ate? Oo. Buo na. Wala nang nagsasabing ako, wala nang ikaw. Pero alam niyo sa Bible, hindi ganon, di ba? Kasi ang Diyos gusto niya may identity pa rin tayo. Sa Buddhism nawawala di ba? Walang identity ang tao, wala. Yun. Pray tayo, mga kapatid, no? So marami tayong pag-uusapan sa religion, no? Kasi malalim ang religion. So, mahal, pray tayo. Okay, pray tayo. Okay, dakilang Ama, samahan niyo kami sa gabing ito. Nakapag-usap kami ng maraming bagay tungkol sa pananampalataya. Nawa po, marami kaming natutunan tungkol sa ginawa ng inyong anak sa krus, kung bakit yung pinadalang anak nyo para kami ay mabago at maalis kami sa pagkaalipin ng kasalanan. Nawa Ama, samahan nyo kami patuloy po sa darating pa na Sunday morning sunrise namin. Samahan nyo kami, Father, na nawa matutuhan namin kung ano ba ang aral nyo na gusto nyo ipakita sa Bible. Na hindi kami babase sa nakaugalian lang ng tao, kung ano yung sinasabi ng tradition, kundi kung ano bang sinasabi ng Bible, para kami po ay lumakad sa inyong liwanag. Hindi kami lumakad na mga bulag. Lumakad kami na may liwanag galing sa inyo. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Isa ating pagkakaloob, mga kapatid, ay awitin natin yung seek ye first the kingdom of God and this righteousness. Awitin po natin. Habang inaawit po natin yung habang inaawit po natin yung seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.
Jesus.